Kabanata 11:11. Tuo Sen. Ang araw ay sumikat ng madaling araw at ang sikat ng araw ay nagpakalat sa kadiliman. Ang mga taong nagtatrabaho ng maaga ay naging dahilan upang maging masigla ang lungsod ng Fluong Cloud. Isa-isang nagbukas ang mga tindahan, at ang kalye ng pagkain sa kanlurang bahagi ay lalong napuno ng mga taong sumisigaw. Ang piniritong kwarta na lumalabas sa kumukulong mantika, ang mga puting tinapay na inihayag sa mga basket ng singaw, at tofu na may iba pang merienda ay nagpasigla sa kalyeng ito. Nagtitinda ng alak ang stall ni Seng Shuishan. Kahit umaga na, magaan at nakakapresko ang alak ng kanilang pamilyang Seng. Ang pag-inom nito sa umaga ay hindi magpapakalasing sa iyo. Sa halip, na-refresh ang pakiramdam ng mga tao, kaya medyo sikat ito. Si Seng Shuishan, na mga 50 taong gulang, ay nakatayo sa gilid na may hawak na tubo habang nakatingin sa server na abala sa pagtatrabaho. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha na puno ng kulubot. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kabibili lang ng isang pitchel ng alak ang umiling-iling bago uminom ng malaking lagok. Ngumiti siya kay Old Man Seng at sinabing, "Tito Seng, hindi na kasing lasa ang alak mo gaya ng dati. Kulang ka ba ng ingredients?" Nanlaki ang mga mata ni Old Man Seng habang hinihit-hit ang tubo at sumingot. "Kalokohan, alak ng pamilya kong Seng." Bago pa matapos magsalita ang matandang si Seng, tumawa ang medyo may edad na. "Ang alak ng iyong pamilyang Seng ay naipasa sa libu-libong taon. Nahuli pa raw nito ang pagkagusto sa isang immortal. Tio Seng, halos araw-araw mong sinasabi ang mga salitang iyon. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho, kaya wala akong panahon para makinig sa mahabang salita mo." Nakangiting kinuha ng medyo may edad na lalaki ang alak at umalis. Kinaladkad ng matandang lalaki si Seng ang kanyang tubo at bamulong, ano ang alam ng isang maliit na brat. "Ang alak ng aking pamilyang Seng ay talagang nainom ng isang celestial sa loob ng mahigit 60 taon, 1,000 taon na ang nakararaan. Mayroon pa siyang ilang mga inukit na kahoy na mahigit 1,000 taong gulang na. Ito ay mga ukit ng unang henerasyong ninuno ng pamilya Seng sa Fluong Cloud City at isang malabong mukha na walang kamatayan. May isang alamat na ipinasa sa mga henerasyon sa loob ng kanilang pamilyang Seng. Ang alamat ay ang kanilang pamilyang Seng ay hindi orihinal na mula sa Fluong Cloud City, ngunit lumipat dito sa panahon ng isang sakuna ng snowstorm. Ang sabi-sabi na ang kanilang ninuno ay nanirahan kasama ang immortal na iyon sa loob ng higit sa 60 taon at ang immortal ay ang benefactor na tumulong sa kanila na lumipat dito. Nabuhay si Ancestor Seng Danyu sa edad na 137. Bago pa man mamatay, naalala pa rin niya ang immortal na iyon. Ang kwentong ito ay ipinasa sa mga henerasyon, kaya paano ito magiging peke? Pinaikit ni Old Man Seng ang kanyang mga mata at tinapik ang kanyang tubo sa lupa. Mukha siyang sobrang proud. Gayunpaman, mabilis niyang kinusot ang kanyang mga mata at maingat na tumingin sa langit, at lumaki ang kanyang bibig. Ang langit ay orihinal na maaliwalas at ang araw ay sumikat ng maliwanag. Gayunpaman, lumitaw ang malalaking alon sa kalangitan at dumaan sa buong kalangitan. Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na dagandong, dahilan para tumahimik kaagad ang buhay na kalye. Lahat ay tumingala sa langit, at ang gulat ay lumitaw sa kanilang mga mata. Di nagtagal, habang lumilipos ang mga alon, lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa kalangitan at bumaba na parang mga bulalakaw. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay madaling tumagos sa kapaligiran at naging mga cultivator. Immortals. Ang mga mortal na nasa lupa ay napasigaw lahat at nagsimulang manginig. Ang ilan ay agad na nagtago sa loob ng kanilang mga bahay at hindi nang ahas na lumabas. Huwag ninyong gamblein ng mga taong ito. Mabilis na magtipon sa dagat ng mga diablo. Isang nag-uutos na boses ang umalingaw na parang kulog. Kasabay nito, ang mga cultivator na bumaba ay hindi huminto at mabilis na lumipad sa malayo. Kasabay nito, lumitaw ang parehong eksena sa buong planetang Suzaku. Ang nakagigimbal na pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkataranta ng mga mortal na imperyo. Nanginginig lahat ang mga mortal at hindi alam ang gagawin. Sa kabutihang palad, ang mga immortal na iyon ay hindi nakapinsala sa alinman sa mga mortal. Sa sandaling lumitaw sila, lumipad sila. Natural na nakita ito ng mga katutubong cultivator sa planetang Suzaku, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na lumipad at magtanong. Kahit na ang mga nasa yugto ng soul formation o soul transformation ay hindi nang-ahas. Alinman sa mga dayuhang cultivator na lumilipad sa kalangitan ay sapat na malakas para manginig ka. May ilan na maaaring magpabagsak sa iyo sa isang tingin. Kahit na ang ilang ascendant cultivator sa planetang Suzaku ay tumingin sa langit ng may pagkabigla. Malungkot ang ekspresyon ni Joe Watay. Napakakaunting mga cultivator na lumilipad sa kalangitan ang maaari niyang harapin. Ang iba naman, ang mga aura lang nila ay sapat na para mapasinghap siya. Sa kabutihang palad, kahit na mayroong maraming iba't ibang puwersa sa mga cultivator na ito, wala ni isa sa kanila ang nakaabala sa mga katutubong cultivator. Lahat sila ay sumugod patungo sa dagat ng mga diablo.
Ang buong kalangitan ay natatakpan ng mga sinag ng liwanag, at ilang sandali pa, isang higanting anino ang lumitaw sa kalangitan. Ang araw sa kalangitan ay natatakpan ng isang malaking anino. Sa sandaling ito, ang buong planeta ay natatakpan ng isang anino. Ang mga anino na ito ay ang mga palasyo mula sa Thunder Celestial Temple. Hindi sila bumaba sa planetang Suzaku, inikat lang nila ito. Pagkatapos ng lahat, ang planetang Suzaku ay kalahating nasayang, kaya hindi nito nakayanin ang malakas na pagbabago bago mula sa mga palasyo. Ilang sandali matapos lumitaw ang mga anino, nagsimulang bumaba ang mga kabaong. May mga kabaong na may iba't ibang laki, at napapaligiran sila ng maraming cultivator. Habang lumilipad ang mga tao patungo sa Sea of Devils, natural nilang nakita ang malaking rebulto sa lupa. Ito ang estatwa sa Cloud Sky Sect. Nakita ng isang mayabang na cultivator mula sa All Heaven na ang isang maliit na cultivation planeta tulad nito ay nang ahas na magtayo ng ganoong rebulto. Pakiramdam niya ay parang pamilyar ang estatwa na ito, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Isang malamig na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at wasaki na sana ito nang dumaan siya. Gayunpaman, pababa na ang kanyang kanang kamay, isang boses ng babae ang nagmula sa kanyang likuran. Tumigil ka. Nagulat ang cultivator habang lumingon sa likod at sinabing, Shi Zifeng, ano ang kahulugan nito? Ang babaeng nagsalita ay si Shi Zifeng. Malamig niyang tiningnan ng mayabang na cultivator at mahinahong sinabi, tingnan mong mabuti kung sino ang inukit na estatwa na ito. Dahil doon, hindi niya pinansin ang cultivator, pagkatapos ay tumingin siya sa rebulto na may masalimuot na tingin at nagpakawala ng buntong hininga bago lumipad palayo. Kumunat ang noo ng mayabang na cultivator at maingat na tiningnan ang rebulto. Habang tinitignan niya ito, mas pamilyar ang itsura nito, saka bumukas ang mga mata niya at napabuntong hininga. Ito ay Thunder Celestial Shumo. Bagamat inalis na ng All Heaven ang karapatan ni Wang Lin bilang Thunder Celestial, sikat ang laban ni Wang Lin para sa titulo. Ito ay hindi isang bagay na malilimutan sa loob ng ilang daang taon. Namanhid ang anit ng mayabang na cultivator na ito. Alam niya na ang dawis na pangalan ni Shumo ay Master Devil, at hindi ito isang bagay na makakalimutan niya. Naramdaman din niya na medyo walang kabuluhan ang pagsira sa rebulto ng isang tao, kaya tumalikod siya at mabilis na umalis. Napansin din ito ni Master Flamespark at ng kumpanya, kasama ang mga tao ng Corp Sect. Matapos maipadala ang mga utos, walang sinuman ang nang-ahas na mag-isip tungkol sa pagsira sa rebulto. Ang Corp Sect, All Heaven, at ang iba't ibang kapangyarihan ng Alliance ay nagtipon lahat sa planetang Suzaku. Lahat sila ay mabilis na nagtipon sa Sea of Devils batay sa impormasyong ibinigay sa kanila. Hindi masyadong malaki ang planet Suzaku, kaya mabilis silang sumugod patungo sa Sea of Devils. Sa totoo lang, walang panig ang nagpadala ng maraming cultivator sa planetang Suzaku. Sa kabuuan, mayroong humigit kumulang 7,000 cultivator. Sila ang unang alon na nagsuri sa lugar. Pagkatapos ng lahat, kahit na mataas ang kredibilidad ng impormasyon ni Wang Lin, kailangan pa rin nilang i-verify ito. Mas marami pang cultivator ang lumulutang sa labas ng planetang Suzaku. Lahat sila ay nasa kani-kanilang grupo, naghihintay ng balita mula sa unang alon. Ang lahat ng mga paghihigpit na humaharang sa landas patungo sa Land of the Ancient God ay wala sa paningin ng mga cultivator na ito. Lahat sila ay sumakay at nakarating sa Chaotic Broken Star sa pasukan sa Land of the Ancient God. Ang mga mabangis na dagindong ay lumabas mula sa hugis itlog na pasukan sa Land of the Ancient God. Ang unang pagsubok na pumasok sa Land of the Ancient God ay ang madilim na kailaliman na puno ng mga lumulutang na bato. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng mga malalaking bato ay gumuho at ang mga pares ng mabangis na mga mata ay lumiwanag. Ang lugar na ito ay kung saan halos mamatay si Wang Lin at kung saan lumitaw ang Thunder Toad, at ngayon ay napuno ito ng hindi mabilang na mabangis na mga hayop. Tahimik silang naghihintay. Ang mga dagindong ay lumabas mula sa hugis itlog sa dagat ng mga diablo na patungo sa lupain ng sinaunang Diyos. Ang mga nakapaligid na cultivator ay tumigil saglit, ngunit hindi sila huminto. Lahat sila ay humakbang sa oval. Nang lumitaw ang mga unang cultivator, isang sinag ng pulang ilaw ang lumabas mula sa ilalim ng walang katapusang kalaliman. Nang ang isang cultivator ay lilipat na, isang flash ng pulang kidlat ang lumabas mula sa ibaba at damapo sa kanila. Nang inig ang katawan ng taong ito at saglit siyang namamanhid. Sa sandaling ito, isang pulang ilaw ang pumasok. Isa itong pulang sawa na halos 10,000 talampakan ng haba, at agad nitong nilamon ang nagsasaka. Ang pagkilos na ito ay isang hudyat upang simulan ng pagpatay. Maraming mabangis na hayop ang sumibol at nagsimula ng buhay at kamatayan na labanan sa mga cultivator na pumasok. Sa sandaling ito, ang dugo ay bumagsak na parang ulan sa kailaliman na ito at napukaw ang mabangis na kalikasan ng mga hayop. Habang nagpapatuloy ang labanan, unti-unting kumalat ang pagbabago-bago ng pinagmulan ng enerhiya hanggang sa kailaliman na hindi pa na-explore ni Wang Lin. 2 dugong pulang mata ang tumingala sa mga cultivator sa itaas.
Kasabay nito, sa loob ng dagat ng dugo sa kailaliman ng Land of the Ancient God, ang pulang buhok na si Tuo Sen ay nakaupo sa tuktok ng isang haligi. Ang kanyang daliri ay dumudulas sa lupa, na gumagawa ng isang masakit na tunog. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at nakita ang isang ngiti. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at walang awang hinawakan. Kabanata 11:12. Ang tawag ng tulong sa ulan na Celestial Realm. Sa pamamagitan ng pagkakahawak na ito, ang mga alon ay lumipad sa dagat ng dugo. Ang nagngangalit na dagat ng dugo ay nagpakawala ng isang nanginginig na dagandong. Ang pulang dugong langit sa tabi ni Tuo Sen ay umikot na parang may malakas na puwersang lalabas. Pagkatapos ay napunit ang espasyo. Ang lamat na ito ay higit sa 100,000 talampakan ng haba, at ang layunin ng pagpatay na tila napigilan sa hindi mabilang na mga taon ay pinahintulutan na lumabas sa unang pagkakataon. Ang layunin ng pagpatay ay sapat na para manginig ang buong dagat ng dugo. Isang presyon ang lumabas sa bitik, at ang dagat ng dugo ay hindi na nagngangalit, habang ang presyon ay itinulak ito palayo. Ang mga pagsabog ng ilaw ay lumabas at nagtagal sa paligid ng siwang. Itinaas ni Tuo Sen ang kanyang ulo, ipinakita ang isang malupit na ekspresyon, at sinabi, ang kayamanan ng Royal Clan ng God-Slaying Spear, sa pangalan ni Tuo Sen, bumaba ka. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga dagandong ay lumabas mula sa bitik, at habang kumikidlat, isang sinag ng pulang ilaw ang bumaril patungo sa kanang kamay ni Tuo Sen. Hinawakan ni Tuo Sen. Ang pulang ilaw na ito ay pumiglas sandali at pagkatapos ay tumigil sa pagpupumiglas. Ito ay naging isang pulang-pula na sibat na may haba na 1,000 talampakan. May mga arko ng kidlat sa paligid nito, at nagbigay ito ng hindi maisip na aura. Hawak ang sibat, ipinakita ni Tuo Sen ang isang uhaw sa dugo ng ngiti at walang awang ibinato ito. Nagkaroon ng makalangit na pagsabog ng ang God-Slaying Spear ay tumagos sa kalangitan ng pulang dugong mundong ito. Parang guguho ang langit. Sa sandaling tumagos ang sibat sa dugong pula na mundo, mas mabilis itong gumalaw at tumagos sa marami sa mga lokasyon sa Land of the Ancient God hanggang sa marating ang kailaliman. Ito ay masyadong mabilis at naglalaman ng isang aura na magpapagulat maging sa mga Nirvana Shatterer Cultivator. Ang sibat ay lumitaw bilang isang pulang kidlat at gumalaw na parang dragon patungo sa mga cultivator na nakikipaglaban sa mabangis na mga hayop. Ang mga cultivator na ito ay nanginginig sa sandaling lumitaw ang God-Slaying Spear. Umalingaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan bago pa sila magkaroon ng oras na makapag-react. Gayunpaman, habang kumikislap ang pulang ilaw, ang lahat ng mga cultivator na lumalapit ay bumagsak sa ulan ng dugo, ngunit ang dugong ito ay hindi nagkalat. Ang lahat ng ito ay hinihigop ng pulang ilaw. Walang cultivator ang makakalaban sa God-Slaying Spear, at sa isang iglap, mahigit kalahati ng libu-libong cultivator na pumasok ang namatay. Ang natitirang iilan ay inaatake ng hindi mabilang na mabangis na hayop. Mahigit 1,000 cultivator lamang ang mabilis na kumalat sa takot. Ang God-Slaying Spear na napapalibutan ng pulang ilaw ay hindi humabol sa mga cultivator na nagkalat. Sa halip, umaksyon ito patungo sa oval na pasukan at lumabas. Sa sandaling umalis ito sa lupain ng sinaunang Diyos at lumitaw sa dagat ng mga Diablo, ang buong planeta ay nanginig. Isang hindi maipaliwanag na aura ang biglang lumitaw. Lahat ng pinagmulang enerhiya bago ito ibalik na parang kung saan man naroon ang God-Slaying Spear, hindi pinapayagang umiral ang pinagmulang enerhiya. Ang pulang ilaw ay lumiwanag ng maliwanag, at ang God-Slaying Spear ay bumaril mula sa Sea of Devils. Ang sinag ng pulang ilaw ay bumaril sa kalangitan at ang kapaligiran ay naiba sa harap ng sibat, na nagpapahintulot dito na makapasok sa kalawakan ng walang anumang pagtutol. Pagkaraan ng 10,000 taon, muling lumitaw ang sandata ng Royal Ancient God Clan. Ang mga puwersa sa labas ng planetang Suzaku ay naramdaman ang nanginginig na aura na ito. Nang sila ay kikilos na, ang God-Slaying Spear ay sumara sa isa sa mga palasyo ng Thunder Celestial Temple ng All Heaven. Nagkaroon ng kislap ng pulang ilaw habang ang God-Slaying Spear ay tumusok sa palasyo. Ang palasyo ay nanginig at nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Hindi tumigil ang God-Slaying Spear. Tumagos ito sa lahat ng palasyo mula sa All Heaven, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga ito. Maging ang Corp Sect ay dumanas ng matinding dagok. Isa-isang bumagsak ang lahat ng kabaong sa harap ng God-Slaying Spear. Pati ang mga bangkay na puppet sa loob ay naging alikabok. Lubhang nagdusa ang puwersa ng alyansa. Dumaan ang God-Slaying Spear sa mga pulutong at umalingaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Ang sinumang makalapit ay agad na pinatay. Kabilang sa kanila ang isang matandang babae ng Nirvana Shatterer mula sa panig ng Alliance. Naisip ng matandang babae na ito na mapipigilan niya sandali ang God-Slaying Spear na ito sa kanyang maagang yugto ng Nirvana Shatterer cultivation at gumamit ng spell. Gayunpaman, hindi pinansin ng God-Slaying Spear ang lahat ng spell at direktang tumusok sa kanyang dibdib. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya nang tumingin siya sa butas ng dibdib niya.
Ilang sandali pa, bumagsak ang kanyang katawan at maging ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay naglaho. Lumiit ang mga pupil ni Master Flamespark. Siya at ang iba pang matatanda ay lumipad palabas. Nagpadala rin ang corpse sect ng mga cultivator para sa lakayin ng Godslaying Spear. Nang malapit nang umatake ang mga cultivator na ito, ang Godslaying Spear ay tumalikod at bumalik sa planetang Suzaku. Bumalik ito sa dagat ng mga Diablo at nawala pabalik sa lupain ng sinaunang Diyos. Isang namamaos na boses ang umalingaw sa buong planeta at sa kalawakan nang mawala ang Godslaying Spear. Hinihintay ko kayong lahat. Ito ay ganap na tahimik habang si Master Flamespark at ang mga matatanda ay nagpahayag ng seryosong mga ekspresyon. Namutla ang ilang mukha ng matatanda at baka sa kanila ang hindi makapaniwala. Ano ito? Totoo ang sinabi ni Wang Lin. Nagningning ang mga mata ni Master Flamespark. Siya ay dumating dahil ito ay isang utos mula sa tao sa All Heaven na lubos niyang iginagalang. Kailangan niyang sumama. Pagkatapos magnilay-nilay, sumigaw si Master Flamespark, lahat ng cultivator, sundan mo ako sa planetang Suzaku. Sa pamamagitan nito, lumipad siya patungo sa planetang Suzaku. Sinundan siya ng mga matatanda at hindi mabilang na mga cultivator. Nagmuni-muni sandali ang corpse sect at pagkatapos ay umalingaw ang isang tinig na parang mga batong humihimas. Corpse sect, lumabas ka. Lumipat ang buong corpse sect. Ang kayag ng mga cultivator na may mga kabaong ay lumipad patungo sa planetang Suzaku. Ang 8 tao sa harap ay napaliligiran ng itim na fog at nagbigay ng malakas na pressure. Medyo nag-isip ang mga puwersa ng Alliance at hindi na ipadala ang lahat ng kanilang puwersa. Naiwan ang kalahati ng mga tao at ang iba ay sumunod sa kani-kanilang matatanda patungo sa planetang Suzaku. Kasabay nito, ang pag-iral sa ilalim ng kailaliman sa Land of the Ancient God na nagising ng mga pagbabago sa pinagmulan ng enerhiya ay dahan-daang bumangon. Unti-unting nabunyag ang malabong figure nito. Hindi masyadong malaki ang figure nito, 20 feet lang ang taas. Ito ay mukhang tao, tulad ng isang matipunong lalaki. Ngunit kung ano ang maaaring maging hingal ng sinuman ay ang leeg ng bagay na ito. Ang leeg na ito ay may 18th sanga na kasing kapal ng mga sawa. Para itong binubuo ng 18 sawa. May ulo sa bawat sangay. May mga lalaki at babae, bata at matanda. Sa isang sulyap, ang bagay na ito ay hindi tao, ngunit isang misteryosong mabangis na hayop. Umiral ang mga alamat tungkol sa halimaw na ito, ngunit hindi ito tumpak, at hindi lang ito ang kauri nito. May isang espiritu mula sa sinaunang panahon na tinatawag na G, at ito ay hugis ng isang tao. Sa halip na ipanganak, ito ay nilikha, at ito ay naging isang may sapat na gulang pagkatapos ng 3 araw. Nilabanan nito ang langit at namatay at pinutol ang ulo nito. Isang halimaw na nagngangalang Ji Qiyong ang ipinanganak mula sa bangkay nito. Ang hayop na ito ay ipinanganak na may isang ulo, at sa tuwing nilalamon nito ang mundo, magkakaroon ito ng isa pang ulo at mga bagong spell. Naglakas loob itong labanan ng mundo at makatulog ng walang hanggan. Sa sandaling ito, sa loob ng Rain Celestial Realm, kumpara sa Land of the Ancient God, lahat dito ay mapayapa bukod sa mga bitik na lumitaw sa kalangitan at ang patuloy na panginginig mula sa lupa. Ang mga antas ng cultivation ng grupo ni Wang Lin ay ganap na nalampasan ang kayang tiisin ng Rain Celestial Realm. Pagpasok pa lang nila, gumuho ang isa sa mga fragment, na lumikha ng malaking suction na naghila sa iba pang mga fragment palapit. Tumayo si Wang Lin sa isang mataas na lugar at tumingin sa pamilyar na mga fragment ng Rain Celestial Realm. Nagningning ang kanyang mga mata habang inaalala ang nakaraan at unti-unting natagpuan ng fragment kung saan narinig niya ang tawag ng tulong. Mayroong 12 ng mga tao sa paligid niya, at lahat sila ay tumingin kay Wang Lin. Kinailangan nilang lahat na sundin ang pangunguna ni Wang Lin sa misyong ito para iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Pagkatapos ng lahat, siya ang Vermilion Bird Divine Emperor, at higit sa lahat, si Wang Lin lang ang nakakaalam kung saan nakulong ang Azure Dragon Divine Emperor. Gumalaw ang katawan ni Wang Lin. Isang dumadagandong na dagandong ang nalikha nang siya ay sumingil pababa. Walang nag-atubiling sumunod kay Wang Lin. Imposibleng manatili dito ng napakatagal, kung hindi, ito ay magiging sanhi ng pagbagsak ng Rain Celestial Realm sa isang malawak na sukat. Sa oras na iyon, kalimutang iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor, imposibleng iligtas din si Qing Lin. Sa makatuwid, kailangan nilang maging mabilis. Alam ito ng lahat ng tao dito. Mabilis na kumilos si Wang Lin ngunit hindi niya ginamit ang kanyang buong bilis. Lumipad siya sa napakabanayad na paraan upang hindi matrigger ang pagbagsak ng Rain Celestial Realm. Wala silang nakilalang cultivator sa daan. Kahit na may mga cultivator na dumating sa pamamagitan ng mga rain furnaces, kapag nakita nila ang sitwasyon dito at napagtanto kung gaano ito kabagbag, pipiliin nilang lahat na umalis sa takot. Hindi gaanong oras ang lumipas nang mas marami pang bitik ang lumitaw sa Rain Celestial Realm. Maririnig ang mga dagandong mula sa malayo at isa pang fragment ang gumuho. Dumating si Wang Lin sa fragment kung saan narinig niya ang sigaw ng tulong.
Malinaw niyang naalala na ang tawag ng tulong ay nagmula sa isang bundok na tila kondado. Pagkatapos mapunta sa fragment, kumalat ang kanyang divine sense at agad niyang natagpuan ang bundok na iyon mga 5,000 kilometro ang layo. Mabilis na lumipad si Wang Lin patungo sa direksyong iyon. Lumapit siya ng palapit. Ang mga elder ng Azure Dragon Divine Sect sa likod ni Wang Lin ay napuno ng pananibik. Napakatagal nilang hinintay ang araw na ito. Kung mas mataas ang kanilang mga inaasahan, mas natatakot sila sa pagkabigo. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-aalala at maging ang kanilang mga daw na puso ay naging hindi matatag. Ilang sandali pa, lumitaw sa mata ng lahat ang hugislak na bundok. Dito ko narinig ang tawag ng tulong. Itinuro ni Wang Lin ang pasulong. Ang mga elder ng Azure Dragon Divine Sect ay umangkas patungo sa bundok. Iligtas mo ako, isang napakahinang boses ang umalangaw habang papalapit sila sa bundok. Agad na huminto si Wang Lin, ngunit tila hindi ito narinig ng lahat ng tao sa paligid niya. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at sinabi niya, nakakarinig ba kayo ng isang tawag para sa tulong? Kabanata 11:13. Ang Rain Celestial Realm ay natatakpan ng ambon, at natatakpan ng alikabok ang kalangitan, na ginagawang malabo ang buong lugar. Maraming spatial crack ang lumitaw at sinipsip ang ilan sa alikabok na iyon. May mga muffled rumbles na nagmumula sa malayo. Nagsimulang gumalaw ang alikabok na parang hinihipan ito ng hangin. Bukod sa mga tunog na ito, ang buong Rain Celestial Realm ay tahimik. Nang umalangaw ang boses ni Wang Lin, kahit ang mga matatanda ng Azure Dragon Divine Sect ay tumigil. Napatingin ang lahat kay Wang Lin. Isang puting buhok na elder mula sa Azure Dragon Divine Sect ang nagsabi, Vermilion Bird Divine Emperor, ikaw. Ano ang narinig mo? Sumimangot si Wang Lin at nagsimulang makinig ng mabuti. Ang paghingi ng tulong ay parang banayad na simoy ng hangin na dumaan. Halatang walang ibang nakakarinig sa paghingi ng tulong nito maliban sa kanya. Ang situnan ay higit na naunawaan si Wang Lin. Nang makitang nakasimangot si Wang Lin, mahinahon niyang sinabi, walang tunog. Baka nag-ilusyon lang. Walang problema. Umiling si Wang Lin at hindi na ito binanggit pa. Nagkatinginan ng mga elder mula sa Azure Dragon Divine Sect ngunit hindi nagsalita. Diretso silang tumalon patungo sa bundok. Sinundan sila ng iba. Patuloy na nakasimangot si Wang Lin habang nakatitig sa bundok na palapit ng palapit. Kung hindi dahil sa impormasyong naiwan sa kalasag, hindi iisipin ni Wang Lin na ang Azure Dragon Divine Emperor ay nakulong dito. Gayunpaman, habang palapit siya ng palapit ay lalong lumakas ang pagkabalisa sa kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling ito, umalangaw ang isa sa nasasabik na boses ng nanginginig na elder ng Azure Dragon Divine Sect. Ito ay ang Divine Emperor. Tingnan ang handprint na ito, nilikha ito ng spell ng Azure Dragon Divine Sect, ang Azure Wood Print. Lumutang sa ere ang matanda at tuwang-tuwang tumingin sa lugar na natatakpan ng damo. Pagkatapos niyang magsalita, ang natitirang mga elder ng Azure Dragon Divine Sect ay pumikit at tumingin sa handprint na malalim na nakatatak sa lantang damo. Buksan ang bundok na ito at iligtas ang Divine Emperor. Ang mga matatanda ay kumalat, at ang mga kamay ng pinunong elder ay bumuo ng isang selyo na naging sanhi ng panginginig ng pira-piraso. Malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang lumitaw nang ihayag nila ang kanilang Nirvana Shatterer Cultivation. Kasabay nito, lumitaw ang mga larawan ng ilang Azure Dragon at pinalibutan ng bundok. Para bang hihilahin nila ang bundok na ito mula sa lupa. Bumangon ka! Sigaw ng elder ng Azure Dragon Divine Sect habang umaalingaw ang Dagandong. Ang bundok ay nanginig at ang malaking dami ng mga bato ay nahulog dito. Ang mga alon ng alikabok ay sinipa sa hangin habang umaalingaw ang Dagandong ng Azure Dragons. Ang mga dragon na iyon na nakabalot sa bundok ay talagang itinaas ito ng ilang pulgada. Lumipad ang mga matatanda ng Black Tortoise Divine Sect at White Tiger Divine Sect. Ang kanilang mga kamay ay bumuo ng mga selyo at lumitaw ang isang hindi maisip na dami ng pinagmulang enerhiya. Ang mga anino ng Black Tortoise ay lumitaw sa likod ng mga matatandang ito at pumunta sa ilalim ng bundok upang itaas ito ng mas mataas. Ang mga matatanda mula sa White Tiger Divine Sect ay dumaong at gumamit ng mga spelling upang iangat ang bundok. Ang bundok ay tumaas ng pataas, na naging dahilan upang ang lupa ay manginig ng mas malakas. Umalingaw sa buong kalangitan ng mga tahimik na Dagandong. Ang mga elder ng Vermilion Bird Sect ay walang exception. Lumipad sila at gagamit na sana ng mga spells para tumulong sa pag-angat ng bundok ng buo. Sa sandaling ito, isang sinag ng gintong liwanag ang nagmula sa bundok at direktang tumagos dito. Pagkatapos ay isa pang sinag ng gininto ang liwanag ang tumagos mula sa bundok at nagliwanag sa buong lugar. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga sinag ng gintong liwanag ang sumisikat mula sa bundok at ginawang parang araw ang bundok. Isang malaki at gininto ang kondado ang lumitaw sa paligid ng bundok. Ito ay isang nakakagulat na tanawin.
Ang lock ay 100,000 talampakan ng haba at natatakpan ng mga komplikadong rune na paulit-ulit na kumikislap. Isang malakas na pressure ang kumalat mula sa lock at ang mga elder ng Four Divine Sect ay agad na napaatras. Sa sandaling ito, tumingin sina Wang Wei at Hu Huan sa ginintoang kandado at napuno ng pagkabigla. Nagkatinginan silang muli para matukoy na wala silang nakikitang mali. Matapos ang ilang sandali ay hindi na sila nag-aksaya ng oras at mabilis na umatras. Nang walang mga spell, ang bundok ay dahan-daang bumaba muli. Ipunan ang lahat ng lakas ng apat na banal na sekta. Hindi na kailangang sirain ang bundok na ito, itaas mo lang ito ng 70 talampakan. Ang lock na ito ay itinakda ni Celestial Emperor Qinglin hindi para selyuhan ako, kundi para sa iba pa. Hindi mo dapat hayaang makatakas ang ibang bagay. Sa sandaling ito, isang mahina ngunit sabik na sigaw ang lumabas mula sa ilalim ng bundok. Sa pagkakataong ito hindi lang si Wang Lin ang nakarinig nito. Narinig ng lahat ang sigaw na ito para sa tulong. Ang mga matatanda ng Azure Dragon Divine Sect ay nanginginig ng husto. Tuwang-tuwang sumigaw ang isa sa pinakamatandang Elder, Divine Emperor. Ito ang tinig ng Divine Emperor. Bumalik ang tingin ni Wang Lin kina Wang Wei at Hu Huan bago pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Hinihiling ko sa dalawang nakatatanda na tumulong. Nag-isip ng kaunti ang dalawa bago bamahantong hininga si Wang Wei at dahan-daang nagsabi, ang porma sayo na ito ay may aura talaga. Kalimutan mo na. Habang nagsasalita siya, iwinagayway niya ang kanyang manggas at lumitaw ang mga ulap sa ilalim ng kanyang mga paa at dinala siya patungo sa gintong kandado. Napabuntong hininga si Hu Huan at sinundan si Wang Wei. Sarado silang dalawa sa gintong kandado. Maaari lang nating buksan ang lock na ito sa loob ng isang hininga, kaya dapat maging mabilis kayong lahat. Habang nagsasalita sila, lumitaw ang isang malaking bilang ng mga paghihigpit sa paligid ni Hu Huan. Ang mga paghihigpit na iyon ay nagbigay ng makamulto na ilaw na agad na nag-charge sa gininto ang lock. Ikinaway ni Wang Wei ang kanyang kanang kamay at isang ambon ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang ambon ay nahahati sa hindi mabilang na mga bahagi at pinalibutan ng bawat isa sa mga paghihigpit ni Hu Huan. Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na elder ng Four Divine Sect ay hindi nag-atubili. Ang mga elder ng Azure Dragon Divine Sect ay mabilis na bumuo ng mga seal para gamitin ang kanilang mga spell. Ang mga matatanda ng natitirang tatlong sekta ay pawang naglabas ng iba't ibang kayamanan. Ito ang kapangyarihan ng 35 na matatanda ng Nirvana Shatterer. Hindi pa banggitin ng bundok na ito, ang buong hindi matatag na Rain Celestial Realm ay babagsak kaagad bago ang kapangyarihang ito. Inihanda ang lahat. Hinihintay na lang nila ang sandaling bumukas ang gintong kandado. Huminga ng malalim ang mag-asawa at napaupo sa hangin. Parehong bumuo ng selyo at itinuro ang gintong kandado. Ang mga paghihigpit na napapalibutan ng ambon ng tubig ay hindi inaasahang bumuo ng isang higanting susi. Naka-charge ang susi sa Golden Lock. Sa isang kisap mata, nabasag ng susi ang mga layer ng gininto ang liwanag at pumasok sa lock. Ang liwanag mula sa gintong kandado ay biglang nawala. Sa sandaling ito, wala ni isang bakas ng gintong liwanag ang naiwan. Biglang sumigaw si Wang Wei, bilasan mo, iligtas mo siya. Isang kisap mata lamang ang paghinga ng oras, ngunit para sa mga lumang halimaw ng Nirvana Shatterer, sapat na ang paggamit ng spell. Ang mga sinag ng mga spell ay bumaril patungo sa bundok at, sa isang iglap, nagsimulang itaas ang bundok. Habang dumadagandong ang bundok, itinaas ito ng pulgada. Ang bundok na ito ay pinadalisay ni Celestial Emperor Qinglin, kaya hindi ito karaniwan. Kahit na wala ang gininto ang lock, ang pagtaas nito ay hindi simple. 10 talampakan, 20 talampakan, 30 talampakan. Sa isang kisap mata, ang bundok ay nakataas ng 50 talampakan. Ang mas ito ay itinaas, ang mas mataas na presyon ay naging. Nang itinaas ito sa mahigit 60 talampakan ngunit kulang na lang sa 70 talampakan, isang hininga ng oras ang lumipas. Isang beses na lumitaw ang gininto ang liwanag at muling lumitaw ang higanting kandado. Ang susi ay bumagsak at sina Wang Wei at Hu Huan ay napaatras ng liwanag. Ang gintong kandado ay lumitaw muli, at ang presyon nito ay tumaas ng ilang ulit. Ang 35 Nirvana Shatterer lumang halimaw ay nagpupumilit na humawak laban sa pressure na ito. Sa sandaling ito, isang sigaw ang nagmula sa ibaba ng bundok at isang sinag ng berdeng ilaw ang nagpupumilit na lumabas. May isang matandang lalaki sa sobrang sorry na may punit na damit sa loob ng berdeng ilaw. Bagamat siya ay nalulungkot, puno ng pananabik ang kanyang mukha habang nagmamadaling lumabas. Sa sandaling ito, ang hangin ay lumundag sa kalangitan sa itaas ng fragment na ito. Nahati ang mga ulap at lumitaw ang isang tao. Ang taong ito ay nakasuot ng puti at mukhang medyo matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng mundo. Sa kanyang pagpapakita, naging sanhi siya ng pagbagsak ng Rain Celestial Realm upang maging mas matindi. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Ang matandang ito ay ang All-Seer.
Sa sandaling lumitaw siya, sumugod siya patungo sa bundok. Biglang tumangala si Wang Lin. Masama ang kutob niya this whole time, pero hindi niya alam kung galing ba iyon sa bundok o sa labas. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya personal na kumilos. Sa sandaling nakita niya ang All-Seer, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Napuno ng apoy ang kanyang kaliwang mata at damaloy ang kulog sa kanyang kanang mata. Isang bola ng apoy at isang bola ng kulog ang lumitaw sa kanyang harapan at agad na binaril sa All-Seer. Kasabay nito, sina Wang Wei at Hu Huan ay parehong gumamit ng mga spelling laban sa All-Seer. Ikinaway ng All-Seer ang kanyang mga manggas, na nagdulot ng Surge of Origin Energy, at 3 avatar ang lumitaw. Nang malapit na ang mga spell ni na Wang Wei at Hu Huan, isa sa mga avatar ang nagpakita ng kakaibang ngiti. Ang avatar na ito ay nakabuo ng isang selyo at isang mapanirang aura ang lumitaw sa kanyang katawan, pagkatapos ay hindi niya inaasahang piniling sirain ang sarili. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagindong na dagindong at agad na kumalat ang pagsira sa sarili ng avatar ng All-Seer. Kung iyon nga, hindi ito magiging issue, ngunit sa sandaling ito, ang iba pang dalawang avatar ay nagpahayag din ng mga kakaibang ngiti at nakakasira din sa sarili. Kabanata 11:14. Ang pagsira sa sarili ng 3 avatar ay nagdulot ng hindi maisip na epekto. Ang lupa ay nanginig ng mas malakas, at ang fragment na kinaroroonan ng lahat ay nagsimulang gumuho sa mas malaking sukat. Ang pagbagsak ng fragment ay nagdulot ng malaking halaga ng mga bitik na lumitaw sa lupa. Wang Lin, tutulungan ka ng matandang ito na iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Ang All-Seer ay tumawa habang ginagamit niya ang pagsira sa sarili ng kanyang 3 avatar upang itulak pabalik sina Wang Wei at Hu Huan, na ginawa ito upang hindi makalapit si Wang Lin. Direkta niyang sinisingil ang 35 Elder ng Nirvana Shatterer at, gamit ang sandali kung saan hindi sila maabala, sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinisingil siya sa bundok. Kasabay nito, may dumagundong na tunog mula sa bundok. Kahit sa pressure ng Golden Lock, hindi ito natuloy sa paglubog bagkus ay itinulak ito pataas ng 30 feet pa. Bilang resulta, ang bundok na ito ay itinaas ng higit sa 70 talampakan, nang maabot sa 100 talampakan. Ang matandang lalaki na nagpupumiglas mula sa berdeng ilaw ay tumingin sa All-Seer na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Agad siyang umangkas mula sa ibaba ng bundok. Paglabas niya, sumigaw siya, lahat ng miyembro ng 4 Divine Sect, gamitin mo lahat ng spell mo para sirain ang bundok na ito. With that, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at walang awang hinampas. Isang Azure Dragon na higit sa 100,000 talampakan ng laki ang lumitaw at nagbigay ng sinaunang aura. Ibinuko ng dragon ang bibig at nagbuga ng berdeng gas sa bundok. Ang nakapalibot na 4 Divine Sect Elders ay hindi nagatubili na gamitin ang kanilang mga spell at bambahin ang bundok. Sa sandaling ito, mas maraming mga bitik ang lumitaw sa fragment at nagsimula itong gumuho ng mas matindi. Mas maraming spatial crack ang lumitaw na parang lalamunan nila ang mundo. Nakakalangit ang ugong. Sa ilalim ng pag-atake ng Azure Dragon Divine Emperor at pambobomba ng mga matatanda, maraming bato ang nahulog. Maging ang gintong kondado ay naging hindi matatag. Habang nagpapatuloy ito, naging mas pangit ang ekspresyon ng Azure Dragon Divine Emperor. Sa sandaling ito, isang tawa ang nagmula sa bundok at isang bitik ang lumitaw mula sa gitna nito. Ang All-Seer ay sumisingil mula sa bundok at nagpahayag ng isang pambihirang itsura ng kaguluhan. Hawak niya ang kasing laki ng kamao na patak ng itim na dugo habang tumatawa siya sa langit. Ang gintong kondado ay biglang naging isang sinag ng liwanag at sumunod sa All-Seer. Dama po ito sa itim na dugo sa kanyang kamay na parang tinatakpan. Gayunpaman, walang pakialam ang All-Seer tungkol dito. Habang umaangkas siya, walang awa siyang bumagsak sa lupa sa ibaba niya. Lalong lumakas ang dagindong at ang gumuho na pira-piraso ay lalong bumilis. Isang higanteng puyaw ng tubig ang lumitaw sa ilalim at nilipol ang lahat ng sinipsip. Salamat sa slam na iyon, hindi lang ang fragment na ito ang bumagsak. Ang buong hindi matatag na Rain Celestial Realm ay nagsimula sa huling pagbagsak nito. Nagmula sa langit at lupa ang mga muffled rumbles. Nagsisimula ng bumagsak ang Rain Celestial Realm tulad ng Thunder Celestial Realm. Wang Lin, kailangan kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo. Balang araw, kung tayo ay itinadhana, magkikita tayong muli. Sa oras na iyon, ang matandang ito ay magiging makalangit na daw. Ang All-Seer ay tumawa na parang baliw at tatakas na sana ng ang Azure Dragon Divine Emperor, nakakatakas lang, ay nagpakita ng malamig na tingin. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng selyo at itinuro. Ang Azure Dragon sa likod niya ay bamuka ang bibig nito at nagpakawala ng dagindong. Pagkatapos ay ibinaba ng Azure Dragon Divine Emperor ang kanyang kamay at ang Azure Dragon ay umangkas sa pagtatangkang lamunin ng All-Seer. Sa sandaling sisingilan ng Azure Dragon, hinampas ng Azure Dragon Divine Emperor ang sariling dibdib gamit ang kanyang kanang kamay at umubo ng dugo. Ang dugo ay naging isang espada na pumasok sa Azure Dragon.
Ang Azure Dragon ay agad na natabunan ng ilaw ng dugo. Naabutan nito ang All-Seer sa isang iglap at nilamon siya. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa kalangitan at lupa. Nawala ang dragon at ang katawan ng All-Seer ay itinapon at nabuksan ng dalawa sa kanyang mga selyo. Ang dugo ay nagmumula sa gilid ng kanyang bibig habang nakatitig siya sa Azure Dragon Divine Emperor na nakangiti at sinabi sa boses ng kabayo, "Karapat-dapat kang maging pinakamalakas na Divine Emperor ng 4 Divine Sect. Masaya akong maranasan ito." Pagkatapos ay kumindat ang katawan ng All-Seer at mabilis siyang tumakas. Hahabulin na sana ng nakapaligid na Nirvana Shatterer Elders nang umiling ang Azure Dragon Divine Emperor at sumigaw, "Bitawan mo siya." Napakahusay na nakatago ang antas ng paglilinang ng taong iyon. Kung pipilitin natin siya sa isang sulok, masyadong mataas ang death count. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Tsaka sobrang tagal na rin akong natrap at naubos ko na lahat. Pagkatapos niyang magsalita, lahat ng matatanda ng 4 Divine Sect ay tumango bilang pagsang-ayon. Bumaba ang tingin ng Azure Dragon Divine Emperor kay Wang Lin, at dahan-dahan siyang nagtanong, "Ikaw ang bagong Vermilion Bird." Tumango si Wang Lin at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Pagbati, Azure Dragon Divine Emperor. Ang Azure Dragon Divine Emperor ay maingat na tumingin kay Wang Lin at tumango pagkatapos ng mahabang panahon. Ang 4 na Divine Sect ay konektado sa pamamagitan ng dugo, kaya hindi ako magsasabi ng aking pasasalamat. Sumimangot si Wang Lin at mahinahong sinabi, "Ano ang bagay na kinuha ng All-Seer sa ilalim ng bundok?" Bumagsak ang tingin ng Azure Dragon Divine Emperor kina Wang Wei at Hu Huan. Lumiit ang kanyang mga pupil at dahan-dahan niyang sinabi, "Heavenly daw blood. Langit na daw. Dugo." Napabuntong hininga si Wang Lin. Dumating ako kasama si Master Zuanzong at sila bilang unang alon nang bumagsak ang Rain Celestial Realm. Ako ay orihinal na dumating para sa mga mana ng kayamanan at spells, ngunit nakakita ako ng maraming kakaibang bagay. Nawasak ang Celestial Realm dahil sa mga mahiwagang bagay na ito. Habang nagsasalita ang Azure Dragon Divine Emperor, ang lugar ay nagsimulang gumuho ng mas matindi. Mabilis na lumipad pataas ang lahat. Ang nakalak na bundok na ito ay inilagay dito ni Celestial Emperor Qing Lin, at isang bitik ang lumitaw dito nang gumuho ang Rain Celestial Realm. Dinala ako dito ni Master Zuanzang para sabay na pumasok. Isang aksidente ang nangyari at ako ay nakulong sa loob, hindi nakatakas. Dahil sa pagkakaroon ng selyo na ito, tanging isang espesyal na uri ng tao ang makakarinig sa aking paghingi ng tulong. Nang sabihin ito ng Azure Dragon Divine Emperor, tumingin siya kay Wang Lin. Bagaman ako ay nakulong, nakita ko ang patak ng dugo sa ilalim ng bundok. Iyon ang tinataka ni Qing Lin. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aaral, hindi ko pa rin alam ang pinanggalingan nito. Gayunpaman, ang aking ika-4 na Heaven's Blight ay bumaba. Sa sandaling iyon ng krisis, nilamon ko ang dugo, may bakas ng takot sa mga mata ng Azure Divine Emperor. Isang subaw lang ay nawala na ako ng malay, at nang magising ako, lumipas na ang ika-4 na Heaven's Blight. Gayunpaman, walang pinagmulang enerhiya sa ilalim ng selyong iyon, kaya ang aking ika-4 na Heaven's Blight cultivation ay walang laman at hindi pa rin ako nakatakas. Dahan-dahan lang akong maubos sa ilalim ng selyo. Habang lumilipad si Wang Lin, nagtanong siya, "Ano ang Heavenly Daw Blood?" Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang aura nito. Malabo itong naramdaman na parang kalawang ng dugo sa bakal na espada. Naglalaman din ito ng aura na katulad ng mga kristal na nakita niya sa bungo ng 8 star na sinaunang Diyos na iyon. Kailangan mong tanungin ang mga tao ng Celestial Emperor tungkol dito. Bumagsak ang tingin ng Azure Dragon Divine Emperor kina Wang Wei at Hu Huan. Kaya naging ganito. Ungol ni Wang Wei, at nagpakita siya ng mapait na ekspresyon. Palagi niyang hinuhulaan ang dahilan kung bakit gumuho ang Celestial Realm. Ngayong narinig na niya ang mga salita ng Azure Dragon Divine Emperor, medyo masigurado siya sa kanyang haka-haka. Sa gilid, mahinang sinabi ni Hu Huan, "Mga 100 taon bago ang kalamidad, isang maladugong pulang ulan na naglalaman ng kakaibang puwersa ay bumagsak mula sa langit sa Rain Celestial Realm. Tinawag ito ni Master na Heavenly Daw Blood." Sinabi ni Wang Wei, walang nakakaalam kung ano ang makalangit na daw, ngunit nahulaan ni Master na ang makalangit na daw ay isang buhay na nilalang. Mula noong panahon ng sinaunang Celestial Realm, ang sabi-sabi na ang makalangit na daw ay patay na. Kung hindi patay, grabe ang sugat. Ang nahulog sa Rain Celestial Realm ay ang Heavenly Daw Blood. Inipon ni Master ang lahat ng dugo at pinino ito hanggang sa kasinlaki lang ng kamao. Sa panahong iyon, natagpuan ni Master ang mga taong lumamon nito, ngunit lahat ng mga lumamon nito ay agad na naging isang pool ng dugo at namatay. Pagkatapos, walang ibang nang ahas na kainin ito. Pagkatapos noon, tumingin si Wang Wei sa Azure Dragon Divine Emperor na may kakaibang tingin. Ang puso ni Wang Lin ay nabigla habang pinakikinggan niya ang mga bagay na ito na hindi pa niya narinig at napabuntong hininga. Naniniwala si Master na kung ang Heavenly Daw Blood ay nahulog sa aking Rain Celestial Realm,
kung gayon ang nahulog sa iba pang celestial realms ay ang iba pang mga bahagi ng Heavenly Dao. Tumingin si Wang Wei kay Wang Lin at nagpaliwanag, ito ay talagang nakakagulat, ngunit kung iisipin mo ang Heavenly Dao bilang isang tao na walang malubhang na sugatan at nabilang ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan na napunit kahit na ang kanyang katawan ay napunit kahit na bahagi ng kanyang katawan. Nahulog, pagkatapos ay naiintindihan mo. Bagamat hindi ako sumasang-ayon sa puntong ito ng pananaw, ito ay isang hula lamang mula kay Master pagkatapos pag-aralan ng dugo. Habang nag-uusap, nagpatuloy ang lahat sa paglipad sa himpapawid hanggang sa makarating sila sa platform kung saan naroon ang gate ng Rain Celestial Realm. Pagkalapag nila, ang Azure Dragon Divine Emperor ay nagsabi, ang cultivator na iyon na nagnakaw ng Heavenly Dao Blood ay tila naiintindihan nito ng mabuti. Gayunpaman, hindi niya alam na naubos ko na ang kalahati nito. Ang dahilan kung bakit ganoon pa rin ang laki nito ay dahil ang kalahati nito ay sarili kong dugo. Gusto kong makita kung paano niya linangin ito. Ang Azure Dragon Divine Emperor ay nagpakita ng madilim na ekspresyon at kakaibang ngiti. Nang makita ng lahat ang ngiting ito, nanlamig ang kanilang mga puso. Bagong Vermilion Bird, sundan mo ako pabalik sa Four Divine Sect at sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa Four Divine Sect. Dahil ikaw lang ang dumating ngayon, ibig sabihin, ang iba sa 4 na Divine Emperors ay namatay na. Ang boses ng Azure Dragon Divine Emperor ay kalmado at walang pagbabago sa kanyang kalooban. Kalmadong umatras si Wang Lin habang papalapit siya kina Wang Wei at Hu Huan. Magalang niyang sinabi, Senior Azure Dragon Divine Emperor, si Junior ay may mahalagang bagay na dapat harapin at hindi na siya makakabalik sa Four Divine Sect sa lalong madaling panahon. Oh! Ang Azure Dragon Divine Emperor ay tumingin kay Wang Lin, at si Wang Lin ay mahinahong lumingon sa likod. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo ang Azure Dragon Divine Emperor at sinabing, ayos lang. Dahil doon, tumalikod siya at direktang tinungo ang higanting Rain Celestial Realm Gate. Sumunod lahat ang mga elder ng Four Divine Sect. Ilang individual lamang ang lumingon, ngunit lahat sila ay umalis ng walang pag-aalinlangan. Maging ang mga elder ng Vermilion Bird Divine Sect ay pareho. Bagong Vermilion Bird, tandaan na ibalik ang banal na kayamanan kapag bumalik ka. Mula sa malayo ay dumating ang tinig ng Azure Dragon Divine Emperor na walang emosyon. Kabanata 11:15. Kahit na umalis na ang lahat ng tao ng Four Divine Sect, tahimik pa rin si Wang Lin na nakatayo sa plataporma. Ang pagbagsak ng Rain Celestial Realm ay umalingaw sa kanyang mga tainga, ngunit kumpara sa komplikadong damdamin sa kanyang puso, ang tunog ay napakagaan. Ang pag-save sa Azure Dragon Divine Emperor ay isang paraan para mabayaran niya ang utang niya sa Vermilion Bird Divine Emperor. Pinahintulutan nito ang 4 na Divine Sect na magkaroon ng isang makapangyarihang cultivator na umiral sa magulong panahon na darating. Bukod sa ilang piling matatanda, walang sinuman sa Vermilion Bird Divine Sect ang talagang itinuturing siyang Divine Emperor. Junior lang ang tingin nila sa kanya. Siguro mas sincero ang puso ng mga juniors ng sekta. Kung may sapat na oras si Wang Lin, dahan-dahan niyang mababago ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, ngunit dahil sa pagkabalisa na naramdaman ni Wang Lin mula kay Tuo Sen, wala siyang oras. Kung ipagpaliban niya ito ng sobra, masasaktan lang nito ang Vermilion Bird Divine Sect, at mabibigo niya ang lumang Vermilion Bird Divine Emperor. Sa paglaya ng Azure Dragon Divine Emperor, bago pa man sinubukan ng Azure Dragon Divine Emperor na patayin ang All-Seer, alam na ni Wang Lin na napakatuso ng Azure Dragon Divine Emperor. Hindi siya isang bagay na maaaring subukan ni Wang Lin na malaman. Matapos marinig ang bagay tungkol sa Heavenly Dao, labis na nabigla si Wang Lin. Gayunpaman, wala sa mga ito ang maihahambing sa mga huling salitang iniwan ng Azure Dragon Divine Emperor. Ang ibig sabihin ng sinabi niya ay nakita na niya ang mga iniisip ni Wang Lin. Wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ni Wang Lin bilang ang Vermilion Bird Divine Emperor sa lahat. Kung may pakialam man siya, iyon ay ang banal na kayamanan. Ang banal na kayamanan na ito ay maaaring pansamantalang iwan sa iyong mga kamay, ngunit sa sandaling umalis ka sa Rain Celestial Realm, dapat mong ibalik ito sa Four Divine Sect. Natatakot ako kung hindi dahil sa napakaraming matatanda at nakatakas lang siya, hindi na niya hinintay na ibalik ko iyon. Maaari niyang dalhin ito dito mismo. Nagpakita si Wang Lin ng mapait na ekspresyon. Sa totoo lang, hindi na kailangang pag-usapan ito, dahil ito ang dapat. Dahil hindi pinaplano ni Wang Lin na maging Vermilion Bird Divine Emperor, hindi na kailangang panatilihin ang Holy Treasure. Sa totoo lang, wala talagang pakialam si Wang Lin tungkol dito, ngunit mula simula hanggang katapusan, ang Azure Dragon Divine Emperor ay hindi inaasahang hindi nagtanong tungkol sa iba pang 3 Divine Emperors. Hindi lang iyon, nagsalita siya tungkol sa pagkamatay ng 3 Divine Emperors na parang isang ordinaryong bagay. Nadama ni Wang Lin ang sobrang komplikado tungkol dito. Kalimutan ng katotohanan na ang Vermilion Bird Divine Emperor ay dumanas ng hindi mabilang na mga taon ng sakit para panatilihing buhay ang Four Divine Sect. Ang White Tiger Divine Emperor ay namatay sa pakikipaglaban sa kaaway, at hanggang sa kanyang araw, ang kinaroroonan ng kanyang katawan ay hindi alam.
Para sa Azure Dragon Divine Emperor, ang lahat ng ito ay tila mga ordinaryong bagay. Hindi na kailangang malaman ng tungkol sa kanila. Bumantong hininga si Sitonan habang naglalakad siya at tinapik ang balikat ni Wang Lin at sinabing, "Anong dam for Divine Sect?" Sa sandaling magising si Qing Lin, tayong apat ang maghahari sa mga bituin at mag-e-enjoy sa sarili natin. Mapait na ngumiti si Wang Lin at tumango. Napabuntong hininga si Wang Wei at dahan daw ang sinabi, minsan sinabi ni Master na ang Heavenly Dao Blood ay isang bagay na nakakatakot. Kung hindi mamamatay ang nakalunok nito, siguradong malaki ang pagbabago ng kanilang pagkatao. Nakilala ko ang Azure Dragon Divine Emperor minsan, at siya ay isang prangka na tao. Sa pagtingin sa kanya ngayon, inaakala kong nilalamon ko na ang dugo ay naging malungkot ang kanyang ugali. Bagamat siya ay nababalisa at nag-aalala dahil sa pagbagsak ng Rain Celestial Realm at na hindi nila mahanap ang templo, hindi niya minamadali si Wang Lin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Wang Lin. Alam niya na sa mga salita ng Azure Dragon Divine Emperor, wala nang koneksyon si Wang Lin sa Four Divine Sect. Kung mayroon man, ito ay kanyang pasasalamat sa matandang Vermilion Bird Divine Emperor. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Lumuhad siya sa lupa at yumuko ng 3 beses patungo sa gate ng Rain Celestial Realm. Old Divine Emperor, tatandaan ni Junior ang iyong kabaitan at hinding-hindi niya ito mangangahas na kalimutan. Kung ang Vermilion Bird Divine Sect ay haharap sa mga paghihirap sa hinaharap, kahit na ako ay mamatay, ako ay magbibigay ng tulong. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo, at lumitaw ang imahe ng matandang Divine Emperor. Ang kanyang mabait at pagod na ekspresyon ay nakaukit sa puso ni Wang Lin. Kung ang pressure ay masyadong malaki, kung ang Four Divine Sect ay walang pag-asa na bumalik sa dati nitong kaluwalhatian, kung talagang gusto ng langit na sirain ang aking Four Divine Sect. Well, hindi na kailangang pilitin ang iyong sarili. Ang mga huling salita ng matandang Divine Emperor ay umalingaw sa mga tainga ni Wang Lin. Tahimik siyang tumayo at huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumingin siya kina Wang Wei at Hu Huan at mahinahong sinabi, "Mga senior, hanapin natin ang templo." Bukod kina Wang Wei, Hu Huan, at Sitonan, naroon din ang pilak na babaeng bangkay. Tumayo siya sa tabi ni Wang Lin at tahimik na sumunod. "Wang Lin, ikaw." Si Hu Huan, kung tutusin, ay isang babae, at isinasapuso niya ang nangyari. Alam niyang tiyak na napakakomplikado ng pakiramdam ni Wang Lin ngayon. Walang problema. Ngumiti si Wang Lin para itago ang kalungkutan sa kanyang puso. Tumango si Wang Wei at lumipad palabas ng platform. Tumingin si Hu Huan kay Wang Lin bago sumunod kay Wang Wei. Naglakad si Sitonan malapit kay Wang Lin at tinapik ang kanyang balikat. Sabay na lumipad ang dalawa. Tungkol naman sa pilak na babaeng bangkay, patuloy niyang sinundan si Wang Lin. Nagpatuloy ang pagbagsak ng Rain Celestial Realm, at habang nasa daan, nakita nila ang mga fragment na gumuho. Ang ilan sa mga fragment ay ganap nang bumagsak at nabuo ang mga vortex na humila sa mga labi. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanilang bilis. Dahil ang Rain Celestial Realm ay gumuho na, hindi na kailangang magpigil. Mabilis silang kumilos at parang mga kidlat na gumagalaw sa kalangitan. Habang lumilipad si Wang Wei, kumikinang ang kanyang mga mata at hinanap niya ang lugar sa kanyang mga alaala habang lumilipad siya sa pagitan ng mga gumuguhong fragment. After 15 minutes, nanliit ang mata niya. Ito ang dapat na lugar. Itinuro ni Wang Wei pababa. Tumingin si Wang Lin, ngunit nagulat siya. Bagamat gumuho ang lugar na ito, malabo pa rin niyang nakikita ang isang kalupaan sa ibaba. Kung iyon nga, hindi ito magugulat kay Wang Lin, ngunit dito sinunog ni Joey ang kanyang kaluluwa upang labanan si Sun Tai. Ang Rain Celestial Realm ay bumagsak sa hindi mabilang na mga fragment at ang ilan sa mga ito ay nag-overlap. Ang templo ay dapat nasa magkakapatong na bahaging ito. Paliwanag ni Wang Wei habang nakadiin pababa ang kanyang kanang kamay. Biglang lumitaw ang isang berdeng ambon at bumagsak. Agad nitong tinangay ang mga labi sa ibaba, na lumikha ng bahagyang dagandong. Ang mga magkakapatong na fragment sa ibaba ay nahayag. Ang grupo ay hindi huminto at napunta sa fragment. Ang fragment na ito ay gumuho na rin at ramdam nila ang panginginig nito. Kung ipagkalat nila ang kanilang mga banal na pandama, makikita nila ang mga gilid ng fragment na nahuhulog. Dumami at lumalim ang dami ng mga bitik sa lupa habang patuloy ang panginginig. Walang gaanong oras. Kung bumagsak ang buong Rain Celestial Realm, isang malaking vortex ang bubuo at sisipsipin ang lahat. Tinapakan ni Wang Wei ang kanyang kanang paa at ang buong lupa sa paligid niya ay nabasag. Malaking dami ng mga bato ang nakakalat sa lahat ng direksyon. Nagsimulang bumaba ang lahat sa nabasag na fragment, at ang lumitaw sa harap nila ay isa pang fragment na magkakapatong sa nauna. Hindi kalakihan ang lugar na ito at hindi pa naapektuhan ng pagguho ang lugar na ito, kaya nabawasan ang panginginig. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang lugar na ito sa kanyang banal na kahulugan, hindi nakita ni Wang Wei ang templo. Malinaw na marami pang mga fragment sa ibaba.
Muli niyang tinapakan ng kanyang kanang pagkain at dumagundong ang pira-piraso at nagsimulang gumuho tulad ng nauna. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Wang Wei, at ikinaway niya ang kanyang manggas para kunin ang lahat at umatras. Sa sandaling umatras sila, ang lupa kung saan natapakan ni Wang Wei ay nagbitak ngunit hindi nabasag. Hindi nagtagal, bumagsak ang bitik at isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa ibaba. Ang puyo ng tubig ay ganap na itim, ngunit ang lahat ay makikita sa pamamagitan ng puyo ng tubig at makita na ang fragment sa ibaba ay ganap na nabasag. Gayunpaman, mayroong isang ganap na berdeng templo na hindi nasira at lumulutang sa kawalan. Ang berdeng templo na ito ay napakakapansin-pansin sa kawalan. Ang Rain Celestial Realm Temple. Nanliit ang mga mata ni Wang Wei at agad siyang lumipad palabas patungo sa puyo ng tubig. Sumunod ang iba. Matamang tinitigan ni Wang Lin ang berdeng templo sa loob ng puyo ng tubig. Sa halos isang iglap, sila ay sumingil sa puyo ng tubig. Agad na naramdaman ni Wang Lin ang malakas na pagsipsip na nagmumula rito. Kung noon pa, siya ay nasa masamang kalagayan at kakailanganin ang tulong ni Wang Wei. Gayunpaman, isang apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at pinalibutan ng apoy ang kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na makawala mula sa puyo ng tubig, at siya ay lumipad patungo sa berdeng templo. Ang natitirang mga tao ay lumabas lahat sa puyo ng tubig at nagtungo sa berdeng templo. May pinanibik sa mga mata ni Wang Wei. Napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Ang bilis ng paglutang ng berdeng templo ay natural na hindi maihahambing sa kanilang bilis ng paglipad, kaya hindi nagtagal ay naabutan ng lahat. Habang lumulutang si Wang Lin sa tabi ng berdeng templo, hindi maiwasang manginig ang kanyang isip. Bagamat hindi masyadong malaki ang templong ito, ang berdeng ilaw ay nagbigay ng malakas na presyon. Ang magarbong, Ching, sa itaas ng pinto ay nagbigay ng mapang-ipong pakiramdam. Gumawa ng hakbang si Wang Wei at dumating sa harap ng templo. Tinulak niya gamit ang kanang kamay at dahan-daang bumukas ang pinto. Isang berdeng ilaw ang lumabas mula sa pinto at nagliwanag sa kawalan. Ang buong kawalan ay kinulayan ng berde ng liwanag na ito. Nang bumukas ang pinto ng templo, agad na pumasok si Wang Lin. Ang buong templo ay walang laman bukod sa isang porma sayon sa lupa na kumikislap na berde. Ang ekspresyon ni Wang Wei ay naging labis na nasasabik habang siya ay tumingin sa paligid bago tumingin sa porma sayon sa lupa. Sa sandaling pumasok si Hu Huan, tumayo siya sa tabi ng porma sayon at sinimulang pag-aralan ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Wala pa akong nakikitang ganitong porma sayon. Ang porma sayon na ito ay may epekto upang baligtarin ang kaluluwa at payagan ang iyong kaluluwa na umalis sa iyong katawan. Tiningnan din ni Wang Lin ang porma sayon at dahan-daw ang sinabi, ilabas ang katawan ni Celestial Emperor Qing Lin. Inabot ng kanang kamay ni Wang Wei ang kawalan at isang bitik ang lumitaw sa kanyang harapan. Unti-unting lumipad palabas ang katawan ni Qing Lin. Nakatikip pa rin siya ng itim na baluti na iyon, ngunit may pulang tuldok ng dugo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nakapikit ang mga mata ni Qing Lin at hindi siya nakagawa ng ingay. Kabanata 11:16. Maingat na inilagay ni Wang Wei ang katawan ni Qing Lin sa gitna ng porma sayon ayon sa tagubilin ni Hu Huan bago tumingin kay Wang Lin. Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang storage space. Lumipad palabas ang katawan ni Qing Shuang na sinundan ng isang dilaw na kristal. Mabilis na sinabi ni Hu Huan, ilagay ang katawan ni Qing Shuang upang magkadikit ang kanilang mga ulo. Sa sandaling magsalita siya, inilagay ni Wang Lin ang katawan ni Qing Shuang sa tapat ni Qing Lin. Ang mag-ama ay inilagay sa isang linya na ang kanilang mga ulo patungo sa isa't isa. Sa sandaling ito, ang kristal na lumipad palabas kasama ng katawan ni Qing Shuang ay tila gumalaw ng mag-isa at damapo sa pagitan ng kanilang mga ulo. Naglabas ito ng isang pagsabog ng berdeng ilaw at sumanib sa berdeng ilaw na nagmumula sa pagbuo sa lupa. Lumiwanag ang berdeng ilaw sa buong lugar. Nagkatinginan sina Wang Wei at Hu Huan at umupo sa tabi ng katawan ni Qing Lin. Hindi na kailangang hintayin ni Wang Lin na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Sa kanyang pag-unawa sa mga paghihigpit, nakakita rin siya ng ilang mga pahiwatig. May kulang pa tayong isang tao. Hayaan mo si Zhou Yi dahil kamag-anak niya si Qing Shuai. Pinigilan ni Wang Wei ang pananibik sa kanyang puso habang itinaas niya ang kanyang kamay at nakahawak sa hangin. Isang bitik ang bumukas sa kanyang storage space at isang sinag ng sword energy ang lumipad at naging Zhou Yi. Matapos lumitaw si Zhou Yi, tiningnan niya si Qing Shuang na may magiliw na tingin. Umupo siya sa tabi ni Qing Shuang pagkatapos makinig sa utos ni Wang Wei, ngunit hindi umalis ang kanyang tingin kay Qing Shuang. Kinagat ni Hu Huan ang kanyang pangibabang labi at mahinang sinabi, magsimula na tayo. Kinakabahan siya dahil wala silang oras para pag-aralan ang formation na ito. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay sila. Tumanggaw si Wang Lin at pagkatapos ay lumingon kay Sito Nan at sa pilak na bangkay ng babae at sinabing, Sito, protektahan mo kami.
Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Situnan at tumanggaw siya. Sigurado ka. Ang pilak na babaeng bangkay ay hindi nangangailangan ng utos ni Wang Lin. Kailangan lang niya ng pag-iisip at malalaman niya ang utos niya. Si Huhuan ay gumawa ng selyo at itinuro ang porma sayon. Isang sinag ng liwanag ang damapo sa kristal sa gitna at pagkatapos ay binalot ng berdeng ilaw ang lahat sa loob ng porma sayon. Inilabas ni Wang Lin ang kristal para kina Wang Wei at Huhuan upang siyasatin pabalik sa Vermilion Bird Divine Sect, kaya natural na pamilyar sila dito. Kasabay nito, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang braso ni Qing Shuang. Isang sugat ang lumitaw sa kanyang braso at, sa ilalim ng presyon ng pinagmula ng enerhiya, isang pagpulandet ng dugo ang bumaril sa kristal. Nang makita ito ni Zhou Yi, hindi niya ito kinaya. Tumingin siya kay Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Sa sandaling ito, ang Rain Celestial Realm Temple, ang pinagmulang Soul Crystal, at ang dugo ni Qing Shuang ay narito lahat. Nang masipsip ng kristal ang dugo ni Qing Shuang, isang pulang ilaw ang lumitaw sa loob ng berdeng ilaw. Isang dagandong na tunog ang umalingaw, at ang porma sayon ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-activate. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin, at ang kanyang kanang kamay ay nakabuo ng selyo at isang apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Itinuro niya si Qing Lin at sumigaw, "Holy Treasure Blood," umatras. Nanginginig ang katawan ni Qing Lin nang magsimulang gumalaw ang dugo sa pagitan ng mga kilay nito at agad na lumipad palabas patungo kay Wang Lin. Nang walang blood seal doon, pinalibutan ng itim na gas ang mukha ni Qing Lin at ang malademonyong enerhiya ay nagsimulang lumitaw na parang baliw. Gayunpaman, dumagundong lamang ang porma sayon ngunit hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paggising ni Qing Lin. Habang tumataas ang malademonyong enerhiya, tila muling lilito ang Ancient Devil Tajia. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mga ekspresyon ni Wang Wei at Huhuan, at naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Para naman kay Zhou Yi, tuluyan niyang binaliwala ang lahat ng ito at tahimik lang na tumingin kay Qing Shuang. Mabilis na sinabi ni Huhuan, "May mali. Baka may kulang tayo. Ano ang kulang natin?" Ang mga ugat sa mukha ni Wang Wei ay umuumbok, at ang pagkabalisa sa kanyang puso ay hindi mailarawan ng mga salita. Nasa kanya ang lahat ng mga inaasahan, ngunit ang lahat ay malapit ng mabaigo. Mapatla ang mukha ni Huhuan habang tinitingnan niya ang dumaraming demonyong enerhiya sa paligid ng mukha ni Qing Lin at nagpakita ng mapait na ngiti. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang kailangang gawin ay nagawa na at lahat ng tatlong bagay ay narito na. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi talaga madyay gising si Qing Lin. Si Ancient Devil Tajia ang nagising. Nakatitig sa kristal, mabilis na lumipad sa ulo ni Wang Lin ang mga ideya. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin niya maisip kung ano ang kulang sa kanila. "Qing Lin, pinapunta mo kami dito para iligtas ka. Ngayong nasa atin na ang lahat, bakit ganito pa rin?" Si Wang Lin ay halos magngangalit ang kanyang mga ngipin. Wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ni Qing Lin. Kung magising ang sinaunang demonyo, mamamatay silang lahat dito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro ang banal na kayamanan. Susubukan niyang i-seal muli ang sinaunang Diablo. Gayunpaman, wala siyang antas ng cultivation ng matandang Divine Emperor, kaya hindi siya kumpiyansa na kaya niyang silyuhan ang sinaunang Diablo. "Guru, ano bang kulang natin?" Tumayo si Wang Wei. Mukha siyang kawawa at mababaliw na. "Kulang. Maaaring. Dugo ng isang taong nagngangalang Wang." Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa likod ni Wang Lin. Biglang lumingon si Wang Lin. Ang pilak na babaeng bangkay ay hindi inaasahang nagsalita sa unang pagkakataon. Nang makita niyang tumingin si Wang Lin, agad niyang ibinaba ang kanyang ulo. Pagkatapos niyang magsalita, hindi lamang tumingin si Wang Lin, maging sina Wang Wei at Huhuan ay tumingin din. Sinabi ni Wang Lin, magpatuloy sa pagsasalita. "Kanina, Flower Imperial Concubine. Ang sabi ni Master ay maaaring makapasok sa kuweba dahil ang apelyido mo ay Wang." Magaspang ang pananalita ng babaeng nasa silver, na parang natutong magsalita. Parang tinamaan siya ng kidlat, tumalikod si Wang Lin at kinagat ang kanyang dila para magwisik ng dugo sa kristal. Kasabay nito, ang napakademonyong enerhiya sa paligid ng mukha ni Qing Lin ay umabot sa pinakamataas. Ang demonyong enerhiya ay nagsimulang bumuo ng isang anino, at ang Ancient Devil Tajia ay malapit ng magising. Gayunpaman, sa sandaling damapo ang dugo ni Wang Lin sa kristal, ang pula at berdeng ilaw ay nagliwanag ng maliwanag at ang kristal ay nagsimulang umikot. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Naramdaman ni Wang Wei at Huhuan na naubos ang kanilang celestial origin energy. Ilang saglit lang, sila ay naging sobrang putla at nanghihina. Wala nang masyadong celestial origin energy si Wang Lin, at lahat ito ay hinigop. Lalong kuminang ang kristal at direktang winasak ang malademonyong anino na nabubuo.
Habang ang celestial origin energy ay pumasok sa kristal, ang lakas ng pagsipsip ay biglang tumaas. Naramdaman na lamang ni Wang Lin na lumabo ang kanyang paningin at agad na nawala ng malay. Hindi lang siya kundi sina Wang Wei, Hu Huan, at Zhou Yi ay pareho. Nang mabawi ni Wang Lin ang kanyang katinuan, lahat ng nauna sa kanya ay naging dahilan ng pagliit ng kanyang mga pupil. Siya ay nasa isang itim na dagat na may mga alon. Nagkaroon pa ng simoy ng karagatan. Nagising ka na. Isang malamig na boses ang nagmula sa likod ni Wang Lin. Ikaw. Biglang tumingin si Wang Lin sa paligid at napabuntong hininga siya sa nakita niya. Sa kanyang likuran ay lumutang ang isang babaeng nakasuot ng kaputian ng nyebe. Sapat na ang ganda niya para manginig ang kaluluwa ng isang tao at naglabas ng malamig na aura. Ang pagtayo lang sa tabi niya ay mapapalamig ka na. Kung iyon nga, hindi sana ito magugulat kay Wang Lin, ngunit masyado siyang pamilyar sa babaeng ito. Siya ay anak ni Qing Lin, ang Celestial Lord ng Rain Celestial Realm na si Qing Shuang. Walang kamalay-malay na tanong ni Wang Lin, nabuhay ka na. Malamig na sinabi ng babaeng nakaputi, pansamantala. Huminga ng malalim si Wang Lin at kinalma ang sarili. Tumingin siya sa paligid at sinabing, ang lugar na ito ay. Ang babaeng nakaputi ay kalmado habang nakatingin sa itim na dagat sa ibaba at mahinahong sinabi, ang dagat ng kamalayan ng aking ama. Sa sandaling ito, dalawang sinag ng berdeng ilaw ang lumitaw sa hindi kalayuan sa kanila. Lumitaw sina Wang Wei at Hu Huan mula sa dalawang sinag ng berdeng liwanag na iyon. Nang makita ni Hu Huan si Qing Shuang, may bakas ng pananibik sa kanyang mukha. Little Sister Qing Shuang. Pagkatapos, tumingin si Wang Wei kay Qing Shuang at nagulat din. May bakas ng kaluwagan sa kanyang mga mata at sinabi niya, kaya hindi naglaho ang iyong kaluluwa. Pagkatapos, sa spell ni Master, dapat ay magising ka muli. Si Qing Shuang ay hindi man lang tumingin kay Wang Wei, ngunit tumingin siya kay Hu Huan at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang malamig na mukha. Mahina niyang sinabi, maraming taon na tayong hindi nagkikita. Masaya ako na nakaligtas si Big Sister sa pagbagsak ng Celestial Realm. Habang nagsasalita siya, mas maraming berdeng ilaw ang dumating mula sa malayo, at hindi nagtagal ay lumitaw si Zhou Yi. Nang lumitaw siya, nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingin kay Qing Shuang. Ang kanyang tingin ay puno ng pananibik at siya ay bumulong, Ting-er. Ting-er. Kumunat ang noo ni Qing Shuang patungo kay Zhou Yi. Nanlamig ang kanyang mukha at malamig niyang sinabi, sino ang tinatawag mong Ting-er? Nagulat si Zhou Yi at lumamlam ang kanyang ekspresyon. Mapait siyang umiling. Wala na si Ting-er. Sumimangot si Qing Shuang at mahinahong sinabi, hindi ko alam kung paano ka naging bagong Rain Celestial Realm Sword Spirit, ngunit dahil ikaw ang espiritu ng espada, hindi kita buburahin. Gayunpaman, kung patuloy kang magsalita ng walang kaparirikan, hindi ko hahayaang patuloy kang maging espiritu ng espada. Nanginginig ang katawan ni Zhou Yi na parang isang malakas na suntok ang damapo sa kanyang dibdib. Namutla ang mukha niya at mas lalong lumakas ang pait sa mukha niya. Gayunpaman, mahina lamang niyang sinabi, oo. Alam niyang nakalimutan na ng kanyang Ting-er ang lahat. Noon, bakas lamang ito ng kaluluwa na nabuo mula sa kanyang pagkahumaling, at ito ay naglaho na. Sa ngayon, ang taong nauna sa kanya ay si Qing Shuang, hindi ang kanyang Ting-er. Gayunpaman, sa pagtingin sa mukha na kanyang sinamahan sa loob ng 1,000 taon, naramdaman niya ang isang hindi maisip na sakit na lumitaw, na para bang hinihiwa ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang katawan na hindi mapigilan. Nag-ugat ang ganitong uri ng sakit sa loob ng kanyang katawan at naubos lahat ng kanyang lakas. Ito ay unti-unting nagpapahina sa kanya at unti-unting hindi na nakayanin ang sakit. 1,000 taon na magkasama at pagkatapos ay 1,000 taon na paghihintay sa araw na madyay gising siya. Wala pang 30 talampakan ang layo niya mula sa Qing Shuang, ngunit pakiramdam niya ay napakalayo niya, mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng buhay at kamatayan. May isang uri ng distansya na hindi buhay at kamatayan, at ito ay dapat kalimutan. Sumimangot si Wang Lin at magsasalita na sana, ngunit tumingin si Zhou Yi kay Wang Lin at umiling. Hindi niya masisisi si Ting-er, dahil kusa niyang ginawa ang lahat. 2,000 taon na ang nakalilipas, tinalikuran niya ang kanyang sekta para sa isang bangkay, na naging sanhi ng sakit ng kanyang guro sa galit. 1,000 taon na ang nakalilipas, siya ay pareho at sinunog niya ang kanyang sariling kaluluwa. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang nakawin ng iba ang kanyang Ting-er. Sa sandaling ito, siya pa rin. Bagamat hindi pamilyar ang Ting-er sa likod niya, kahit na walang pagkakataon na magkasama sila, kahit na may malaking agwat sa kanilang katayuan, siya pa rin ang Zhou Yi noong 1,000 taon at 2,000 taon na ang nakalilipas. Kabanata 11:17. Ang pait ni Zhou Yi ay damapo sa mga mata ni Qing Shuang, at sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang hindi maipaliwanag na sakit at hindi na tumingin kay Zhou Yi. Napabuntong hininga si Wang Wei nang masaksihan ang lahat ng ito.
Alam na niya na magiging ganito, ngunit wala siyang pusong sabihin kay Joey. Matapos makilala si Joey sa lahat ng mga taon na ito, naniwala na siya sa lahat ng sinabi ni Joey. Malambot ang puso ni Huhuan at magsasalita na sana siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang itim na karagatan sa ibaba ay nagsimulang gumalaw at umaalon ang mga alon. Isang napakalaking demonyong enerhiya ang pumuno sa mundo. Sa isang iglap, walang katapusang dami ng devilish energy ang natipon sa kanilang harapan at nabuo ang isang higanting sinaunang demonyo. Napakalaki ng sinaunang Diablo na ito, mukhang kaya nitong suportahan ang mundo. Ang walang katapusang devilish energy ay pumuligid sa katawan nito at nagngangalit na parang umaatungal na galit na mga dragon. Ang sinaunang Diablo na ito ay si Tajia. Mapula-pula ang kanyang mga mata at may galos sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang pumasok ang malademonyong enerhiya sa peklat na iyon, nagkaroon ng sizzling sound. Kahit sa loob ng dagat ng kamalayan ni Qinglin, mamamatay pa rin kayong lahat. Habang umuungal si Tajia sa galit, ang kanyang malaking kamay ay agad na umabot sa lahat. Ang tunog ng pagsipol ay nanginginig sa langit at walang katapusang devilish energy ang pumuno sa lugar. Sa di kalayuan, parang may itim na ulap na bumababa para limunin ang lahat. Sa sandaling ito, muling lumundag ang dagat at isa pang tao ang lumipad palabas. Ang taong ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at siya ay medyo gwapo. Siya ay may hangin ng isang celestial at nagbigay ng presyon ng hindi man lang nagagalit. Guru. Sa sandaling hamampes ang taong ito sa mga alon, agad na natuwa sina Wang Wei at Huhuan. Lamambot ang ekspresyon ni Qing Shuang at magalang niyang sinabi, Ama. Ang taong ito ay Celestial Emperor Qinglin. Seryoso ang ekspresyon niya habang tumutango sa lahat at saka nagwagayway ng kamay. Isang bagyo ng hangin ang biglang lumitaw, at ito ay naging isang bagyo na bumangga sa kanang kamay ng sinaunang Diablo. Umalangaw-ngaw ang isang nanginginig sa langit na dagindong at agad na bumagsak ang kanang kamay ng sinaunang demonyo at napaatras. Gayunpaman, ang unos na nabuo ng spell ni Qinglin ay agad na naglaho. Qinglin, hamina ka na sa ganoong kalagayan. Bakit hindi ka pa rin sumusuko sa demonyong ito? Kukunin ng demonyong ito ang iyong katawan at hihijitin ang iyong dating prestihiyo. Anong hindi maganda sa pagsasama natin? Umungal ang sinaunang Diablo, at bumalik sa normal ang kanang kamay. Hindi man lang tumingin si Qinglin sa sinaunang Diablo at sa halip ay tumingin kay Wang Lin. Ang kanyang titig ay tila naglalaman ng ilang uri ng batas na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng mga lihim ni Wang Lin. Sa ilalim ng titig na ito, si Wang Lin ay nakadama ng hubad at hindi man lang makapag-isip. Sa sandaling ito, isang pamilyar na aura ang lumitaw mula sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, at nawala ang pakiramdam na nakikita. Kalmadong tumingin si Wang Lin kay Qinglin. Karapat-dapat kang makuha ang aking mana at maging aking huling disipulo. Lumiwanag ang mga mata ni Qinglin at naging isang sinag ng berdeng ilaw. Bago pa man makapag-react si Wang Lin, sinugod na niya ang katawan ni Wang Lin. Sa isang iglap, nagmula ang mga popong sound sa katawan ni Wang Lin, pagkatapos ay bumukas ang kanyang mga braso at lumutang siya sa hangin. Ang sakit ng kanyang katawan ay nagpaungol kay Wang Lin. Ang iyong kaluluwa ay hindi mahina. Ang boses ni Qinglin ay nagmula sa katawan ni Wang Lin. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang katawan ay hindi niya kontrolado. Minsan lang niya ito naranasan sa buhay niya. Ito ay nung ginamit ng nagkalat na Diablo ang kanyang katawan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay ilang beses na mas matindi kaysa dati. Hindi man lang ito may kumpara. Ang pakiramdam ng pagpunit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan ay nagparamdam kay Wang Lin na parabang siya ay patuloy na binanat. Ang cultivation mo lang ang kulang. Muling umalingaw ang boses ni Qinglin. Itinuro ng kanang kamay ni Wang Lin si Wang Wei. Wang Wei, kailangan ng guro ang iyong paglilinang. Tumango si Wang Wei. Hindi siya nagdalawang isip na maging isang sinag ng liwanag at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Nadagdagan ng sakit at hindi napigilan ni Wang Lin na umungol muli. Huhuan, Qing Shuang, at ikaw. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin, ngunit ang kanyang kanang kamay ay napaka-steady habang siya ay huling itinuro si Joey. Kayong lahat, mag-fuse in. Habang umaalingaw ang boses ni Qinglin, sina Huhuan, Qing Shuang, at Joey ay hindi nagatubili na maging mga sinag ng liwanag at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, sapat na ang matinding sakit para halos mabaliw si Wang Lin. Nakakadurog ng lupa ang kanyang dagindong. Hindi ko kukunin ang katawan mo. Bibigyan kita ng lakas, ibibigay sa iyo ang aking pangunawa sa batas, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking celestial spells para maranasan mo ang iyong sarili ng labanan sa Nirvana Void level. Ito ang swerteng ibinibigay ko sa iyo sa pagpunta mo rito para iligtas ang matandang ito. Ang katawan ni Qinglin ay unti-unting naglaho, at sa sandaling ito ay ganap na naglaho, isang hindi maisip na kapangyarihan ang lumabas mula sa katawan ni Wang Lin.
Ang kapangyarihang ito ay sapat na malakas upang manginig ang langit at lupa. Malakas na gumuho ang universo. Ano ang binibilang ng mga Nirvana Shatterer Cultivators? Pakiramdam ko ay sapat na ang isang pag-iisip para burahin ang mga ito at sapat na ang isang salita para sumuko sila sa iyong paanan. Isang pakiramdam na kaya niyang kontrolin ang mundo at maging ang mundo ay dapat sumuko sa ilalim ng kanyang mga paa mabilis na lumaki sa puso ni Wang Lin. Ang matinding sakit ay patuloy na nagmumula sa kanyang katawan, ngunit hindi na ito pinansin ni Wang Lin. Malinaw na naramdaman niya ang isang kapangyarihan na hindi niya maisip na pag-aari niya. Maglaban ka. Isang sinaunang boses ang tila umalingaw sa kanyang isipan. Biglang inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinitigan ang sinaunang Diablo sa malayo. Tulala na tinitigan ng sinaunang Devil Tajia ang lahat ng ito, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakita na niya ang alas ni Qinglin, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay naipasa niya ang kanyang Dao. Ang langit ay may Dao at lahat ay naglilinang ng kanilang sariling Dao. Ang isa ay maaaring magturo ng sariling Dao sa marami na parang nagtuturo sila ng Dao ng langit. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakaturo sa langit at dahan-daw ang sinabi, ang lupa. Pagkatapos niyang magsalita, lumundag ang dagat ng kamalayan at pinunit ng kapangyarihan ng batas ang lahat, pati na ang karagatan. Sa isang kisap mata, ang lugar na ito ay naging isang dilaw na disyerto. Muling nagbago ang ekspresyon ng sinaunang Devil Tajia. Pinigilan niya ang takot sa kanyang mga mata at nagpakawalan ng dagandong habang kinakamot niya si Wang Lin gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang isang itim na hangin ay agad na lumitaw at bumuo ng mga ipoy-ipo sa lahat ng panig na lumaki patungo kay Wang Lin. Kasabay nito, nagsimulang umawit ang sinaunang Diablo na si Tajia sa wika ng sinaunang Orden. Pagkatapos ay inabot ng kanyang kanang kamay ang kawalan at lumitaw ang isang libong talampakang itim na talim. Agad niya itong ibinato kay Wang Lin. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakaturo siya sa harapan. Huminto lahat ang itim na ipoy-ipo na paparating sa kanya. Maging ang malademonyong talim ay lumutang din sa ere. Tawagan ng hangin. Kalmadong nagsalita si Wang Lin at nanginig ang mundo. Nawala ang itim na fog at napalitan ng itim na hangin. May mga anino ng mga dragon sa loob ng itim na hangin, at hindi siyam, ngunit 13. Nagmadaling lumabas ang 13 itim na dragon at kinasuhan sa Ancient Devil Tajia. Ang momentum ay naging dahilan upang umatras si Tajia. Umikot ang 8 bituin sa kanyang mata at nagsimula siyang umawit sa wika ng sinaunang Orden. Seryoso ang ekspresyon ng Ancient Devil Tajia habang umuungal, Ancient Devil Spell, Boundary. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng selyo at kumaway, dahilan upang lumitaw ang mga itim na linya sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, ang mga itim na linya ay naging isang hangganan, at ang lugar sa loob at labas ay parang dalawang magkaibang kaharian. Walang spell mula sa labas ng kaharian ang makakalagpas sa hangganang ito. Sinaunang Diablo Spell, Heaven Dev R. Pagkatapos gamitin ang Boundary Spell, umungal muli ang Ancient Devil Tajia. Ang malademonyong enerhiya ay bumuo ng isang higanting bibig sa likod ni Tajia, at umabant ito, nilalamon ng lahat ng nasa daan nito. Ang bibig na ito ay kasing laki ng mundo. Para bang lalamunin nito ang mundo sa isang kagat. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Wang Lin. Ang 13 itim na dragon na lumilipad sa Tajia ay nag-interlock at hindi inaasahang naging isang itim na sibat. Ang sibat na ito ay ganap na itim, at nagbigay ito ng mga pagsabog ng celestial spiritual energy at binaril si Tajia. Kapag ang spell ni Teacher Bai Fan ay nilinang sa limitasyon, maaari itong gawing kayamanan ng guro. Matapos likhain ng guro ang bawat isa sa kanyang mga sikat na spell, gumugol siya ng malaking pagsisikap upang pinuhin ang isang kayamanan sa batas ng mundo. Mula noon, ang sinumang alagad na maaaring linangin ang spell sa limitasyon nito ay maaaring ipatawag ang kayamanan upang madagdagan ang kapangyarihan ng kanilang spell. Walang alaala si Wang Lin sa mga salitang lumabas sa kanyang isipan, ngunit ang boses na ito ay kay Qing Shui. Malinaw na sinadya ni Qing Shui na palabisin ang selyo sa sandaling nalinang ni Wang Lin ang isang spell hanggang sa pinakamataas nito. Agad na dumampi sa bibig ang itim na sibat, pagkatapos ay umalingaw ang isang nanginginig na langit. Ang bibig na lumalamon sa langit ay tinusok at bumagsak sa hindi mabilang na strand ng devilish energy. Maaaring lamunin nito ang mundo, ngunit hindi nito kayang lamunin ang spell na nilikha ni Wang Lin sa pansamantalang paglilinang na taglay niya. Kalimutan si Tajia, kahit si Bai Fan ay mabigla sa 13 dragon. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Bai Fan ay maaari lamang magpatawag ng 11. Matapos basagin ang spell na lumalamon sa langit, ang itim na sibat ay bumangga sa hangganan, na naging sanhi ng panginginig ng mundo. Ang mga kaluskos na tunog ay nanggaling sa itim na linya at pagkatapos ay bumagsak ito. Maaaring hatiin ng spell na ito ang lugar sa dalawang realms at itigil ang lahat ng spells. Ngunit kung ang antas ng paglilinang ng isang tao ay sapat na mataas, walang mga hangganan.
Ang itim na sibat ay pumasok sa katawan ni Tajia ngunit hindi tumagos. Sa halip, ito ay sumabog, na lumikha ng hindi mailarawang epekto na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng katawan ni Ancient Devil Tajia. Ang walang katapusang devilish energy ay umatras at binago ang katawan ni Tajia. Gayunpaman, mas lalong lumakas ang takot sa kanyang mga mata. Tumalikod siya para tumakas. Ngunit paano siya hahayaan ni Wang Lin na makatakas? Mahinahon siyang naglakad pasulong at dahan daw ang sinabing, hindi ka makakatakas. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ngayon hayaan mo akong maranasan ng ilang tunay na pangatlong hakbang na spell. Habang tumatakas si Tajia, pakiramdam niya ay nabangga siya sa isang pader na bakal. Nararamdaman niya na ang nakapalibot na batas ay sumanib sa dagat upang bumuo ng isang perpektong hola. Talagang hindi siya makakatakas. Bigla siyang lumingon at napuno ng kabaliwan ng mga mata niya. Sa 8 sinaunang Diablo na bituin sa kanyang mga mata, 3 sa kanila ang agad na bumagsak. Kabanata 11:18. Ancient Devil Thou Mark. Sinaunang Diablo ang nabasag na bituin. Isang malakas na devilish energy ang lumabas mula sa mga mata ni Tajia nang ang mga bituin ay nabasag. Sa isang kisap mata, napuno ng malademonyong enerhiya ang dagat ng kamalayan ni Qinglin. Ang devilish energy ay bumuo ng vortex na may Tajia sa gitna. Ang disyerto sa lupa ay nanginig at naantig sa lakas ng pagsipsip. Maging ang mga damit ni Wang Lin ay hinailan ng higop at pumapalpak sa hangin. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang kanyang puting buhok. Ang kanyang kalmadong mga mata ay malamig na tumingin kay Ancient Devil Tajia. Hindi napigilan ni Wang Lin si Tajia na basagin ang kanyang mga bituin. Inipon ni Qinglin ang kapangyarihan ni Wang Wei, Hu Huan, Xingshua, at Zhou Yi, kasama ang kanyang sariling paglilinang, upang bigyan si Wang Lin ng pagkakataong ito minsan sa buhay. Hindi kailanman naisip ni Wang Lin ang pagkuha ng ganitong kapalaran. Ito ay kanyang pahahalagahan magpakailanman, at kailangan niyang lumaban upang makakuha ng kaliwanagan. Habang siya ay naliwanagan, mas maraming benepisyo ang kanyang makukuha. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay maaaring asahan ngunit hindi hinihiling. Ito ay napakadali. Ang makukuha ni Wang Lin ay nakasalalay sa kanyang pag-unawa sa Dao at swerte. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya papayag na matapos ang labanang ito ng mabilis. Kung mas malakas ang sinaunang Diablo na si Tajia at mas desperado siya, mas maraming matatalo si Wang Lin sa laban. Sa sandaling ito, pagkatapos basagin ang 3 bituin at puno ng malademonyong enerhiya ang katawan ni Tajia, ang kanyang katawan ay hindi inaasahang lumiit. Gayunpaman, habang lumiliit ang kanyang katawan, mas lumapot ito at halos maging corporeal. Ako, si Tajia, ay nilamon ng sinaunang demonyo na si Belu at gayon din ang 3 sinaunang Diablo ng parehong angkan. Ginagamit ko ang aking anino ng Diablo bilang panimulang aklat sa pagpino ng aking galit, kalungkutan, inggit, at kasakiman sa isang malakas na spell ng aking sinaunang angkan ng Diablo. Ang katawan ng sinaunang Tajia ay lumutang pataas at napapalibutan ng malademonyong enerhiya. Ang malademonyong enerhiya ay tulad ng umaalulong na hangin na hamampas sa buong mundo. Ang sinaunang Diablo na makalangit na Dao, 4 na daliri ng pagnanais. Nagningning ang mga mata ni Tajia at naglalaman ng matinding galit. Ang galit na ito ay mabilis na napalitan ng walang katapusang kalungkutan, ngunit hindi nagtagal ay naging galit na inggit. At pagkatapos ay naging kasakiman na maaaring lumamon sa mundo. Ang 4 na emosyong ito ay mabilis na dumaan sa mga mata ni Ancient Devil Tajia at naging dahilan ng pagtaas ng kanang kamay niya. Sa pagtaas ng kanang kamay niya, 4 na hibla ng devilish energy ang lumabas sa kanyang mga mata at pumasok sa kanyang kamay. Pagkatapos ay walang awang itinuro niya si Wang Lin. Ang 4 na hibla ng malademonyong enerhiya ay sumanib sa kanyang daliri at bumuo ng isang nakakagulat na itim na liwanag. Hindi ito bumaril kay Wang Lin ngunit natipon sa dulo ng daliri ni Tajia. Sa sandaling lumitaw ang itim na liwanag para bang wawasak ang mundo. Dumagundong ang lupa at ang disyerto na tinawag ni Wang Lin ay naging baluktot, na parang ito ay babagsak. Pulang-pula ang mga mata ni Tajia habang humakbang pasulong at nakaturo ang kaliwang kamay sa langit. Sumigaw siya, ang puot ng langit. Ang sinumang maglakas loob na maghimagsik laban sa langit ay magdurusa sa puot ng langit. Ang 9 Desir Finger ng aking sinaunang Devil Clan ay sumisipsip ng galit na ito at ginagamit ito upang labanan ang Dao ng langit. Pagkatapos niyang magsalita, isang dumadagandong na dagandong ang lumitaw at ang pulang gas ay lumitaw sa kalangitan at nagsimulang magtipon patungo sa itim na liwanag. Sa isang kisap mata, ang pulang gas ay sumanib sa itim na ilaw at naging dahilan upang ito ay tumindi. Sa isang iglap, tinakpan ng itim na liwanag na ito ang isang maliit na bahagi ng mundo. Ang langit ay may kalungkutan, at ang kalungkutan na ito ay pagnanasa. Sipsipin ang kalungkutan na ito para makumplito ang aking sinaunang devil spell. Habang umaalingaw ang dagandong na ito, lumitaw ang walang katapusang asol na gas at mabilis na napalitan ng itim na liwanag.
Nainggit ang langit sa mga piling tao. Kahit sinong maabot ang langit ay kainggitan ng langit. Ang langit ay sakam sa lahat ng pagbabago sa mundo. Sakam para sa lahat ng bagay sa mundo na maging kanya. Ako, ang sinaunang Diablo na si Tajia, ay nag-uutos sa langit ng galit, kalungkutan, inggit, at kasakiman para sa 4 Desire Finger ng aking angkan. Habang umuungal si Tajia, humakbang siya pasulong. Ang itim na liwanag sa dulo ng daliri na ito ay tumakip sa mundo at itinuro niya si Wang Lin. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng langit ay lumitaw sa itaas ni Wang Lin at bumuo ng 4 na bagyo na bumaba mula sa langit. Agad silang tumaas na kasing taas ng langit at nagmula kay Wang Lin na bumuo ng 4 na magkakaibang direksyon. Ang spell na ito ay talagang hindi karaniwan. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay at biglang bumuhos ang ulan sa kanyang paligid. Ang ulan na ito ay halos bumuo ng isang umaagos na ilog. Hindi sila kalakihan, ngunit ang bawat patak ng ulan ay parang sariling mundo. Ang bawat kaharian ay isang mundo kung saan bumagsak ang ulan na parang talon. Ang mga patak ng ulan na ito ay umikot kay Wang Lin at nagpatuloy sa pagkondense habang ang 4 na bagyo ay sumarana. Bumaba ang bilang ng mga patak ng ulan hanggang sa lahat ng mga ito ay nagsaanib sa isang patak ng ulan. Ito ay isang malakristal na patak ng ulan. Ito ay napakalinaw at kumikinang ng maliwanag. Ang patak ng ulan na ito ay ang limitasyon ng Summon the Rain, ngunit hindi ang limitasyon ni Wang Lin. Tulad ng kung paano lumampas ang tawag sa hangin sa kakayahan ni Bai Fan at nagpatawag ng 13 itim na dragon, ang patak ng ulan na ito ay muling sumikip. Mga tunog ng papong na kasing lakas ng dumadagindong na dagindong at muling namuo ang patak ng ulan. Sa isang putok, ito ay hindi inaasahang naging invisible water vapor. Bagaman ang singaw ng tubig na ito ay hindi nakikita, malinaw na nararamdaman ng isang tao ang pagkakaroon nito. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at kumalat ang singaw ng tubig kung saan si Wang Lin ang sentro. Tila bumubuo ito ng 4 na magkapareho, matutulis na espada na umaagos sa mga bagyo. Sa isang kisap mata, bumangga ang mga espada sa 4 na bagyo. Pagkatapos ay umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong at nabasag ang 4 na bagyo. Sa sandaling ito, ang mundo ay nanginig at ang disyerto ay naging baluktot hanggang sa ito ay gumuho. Muling bumalik ang itim na dagat. Habang lumulutang si Wang Lin sa ibabaw ng dagat, ang kanyang kanang kamay ay nakabuo ng selyo at gumuhit ng arko. Ang natitirang singaw ng tubig ay natipon at nabuo ang 4 na asol, matutulis na espada. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak, na nagdulot ng dagindong, at ang 4 na espada ay bumagsak at naging 8. Pagkatapos ay bumagsak silang muli, at nagpatuloy ito hanggang sa magkaroon ng 128 na espada. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, lumipad ang mga espada sa Ancient Devil Tajia. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabagal, at si Wang Lin ay mukhang napakasual habang ginagawa ito, ngunit ang lahat ng ito ay nagdulot ng takot ni Ancient Devil Tajia na maabot ang limitasyon nito. Hindi niya akalaing masisira ng ganito ang 4 Desire Finger niya. Nang makita ang 128 asul na espada na humahampas sa kanya, mabilis na umatras si Tajia. Hiniram ang natitirang demonyong enerhiya mula sa kanyang 3 nabasag na bituin, nagpakawala siya ng dagindong at ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng mga selyo. May bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Ginagamit ko ang aking sinaunang demonyong kaluluwa para tawagin ang sinaunang Diablo na daw pattern. Nanginginig na gumalaw ang kamay ni Tajia. Sa tuwing nanginginig siya, may lalabas na itim na alon sa paligid niya. Sa isang kisap mata, 10,000 itim na ripple ang lumitaw sa kanyang harapan at sinugod ang 128 asol na espada. Umalangaw-ngaw ang mga popong sound, at nang kumalat ang walang katapusang ripples, nagsimulang manginig ang mga asol na espada. Sa huli, nang tumagos ang mga ripple sa mga espada, tumalikod sila at bumaril patungo kay Wang Lin. Nagpatuloy sa pag-atres si Tajia, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng mas marahas. Lalong tumindi ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Kinain ng sinaunang Devil Daw pattern na ito ang kanyang sinaunang demonyong kaluluwa. Hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ang kanyang huling paraan. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin habang umuusad siya at humakbang sa mga alon. Kung titingin sa itaas, makikita nila ang mga itim na alon na kumalat sa ibabaw ng buong karagatan. Nakakabigla ang eksenang iyon. Sa loob ng mga ripple, malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang mga ripple ay dalubhasa sa pag-atake sa pinagmulang kaluluwa. Maaari silang magdulot ng malaking pinsala sa pinanggalingan na kaluluwa, at kung medyo mahina ka, ang iyong pinanggalingang kaluluwa ay babagsak lang. Kung naabot mo ang 9 na bituin, ang ripple na ito ay maaaring nagkaroon ng epekto sa akin, ngunit sa ngayon. Umiling si Wang Lin at humakbang pasulong, dumaong kung saan nagkapatong ang 2 alon. Katulad nito, lumakad siya ng walang anumang ripples. Parang naaninag ang kanyang katawan, at kahit na may lumapit na ripple ay dadaan lang ito sa kanya. Body of Law.
Ipinasa ni Qinglin ang Body of Law Inheritance para maunawaan mo. Mabilis na umatras si Tajia, ngunit bago siya makalayo, humakbang si Wang Lin at casual na itinuro ang kanyang kanang kamay. Tumigil ka. Sa puntong ito ng kanyang daliri, bumaba ang batas ng langit. Ang batas na ito ay hindi nakikita, ngunit naging sanhi ito ng paghinto ng katawan ni Tajia na parabang siya ay nakakulong sa himpapawid. Lumapit si Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay marahang tumama sa noo ni Tajia. Nagkaroon ng malakas na putok at isang malaking halaga ng devilish energy ang itinulak palabas mula sa likod ni Tajia. Ang napakalaking itim na gas na ito ay patuloy na pinipilit pabalik. Isang malungkot na sigaw ang umalingaw at napaatras ang katawan ni Tajia. Gayunpaman, ang batas sa paligid niya ay nawala, kaya hindi siya makagalaw. Hindi niya magamit ang alinman sa kanyang devilish energy. Basag na bituin. Mahigpit na sinundan ni Wang Lin ang sinaunang Diablo, at ang kanyang kanang kamay ay patuloy na nakaturo sa buong katawan ng sinaunang Diablo. Ang walang katapusang dami ng devilish energy ay itinulak palabas mula sa katawan ng sinaunang Diablo. Hindi pa rin babagsak ang iyong bituin. Sa isang kisap mata, 7 beses niyang itinuro si Tajia. Sa bawat pagkakataon, si Tajia ay itinatapon sa malayo, ngunit si Wang Lin ay agad na sumunod sa isa pang daliri. Matapos gawin ito ng 7 beses, ang karamihan sa malademonyong enerhiya ni Tajia ay nawala at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at ayaw. Sa sandaling ito, ang huling natitirang 5 bituin ay bumagsak lahat. Isang ngiti ang ipinakita ni Wang Lin at pagkatapos ay binawi ang kanyang kanang daliri at lumutang pabalik na parang ulap. Ang dahilan kung bakit siya naging casual noon ay upang pilitin ang sinaunang demonyo na basagin ang lahat ng kanyang natitirang mga bituin. Noon lamang magagamit ng sinaunang Diablo ang pinakamalakas na pag-atake nito para tulungan si Wang Lin na kumpirmahin ang kanyang Dao. Ang mga bituin sa mata ni Tajia ay bumagsak lahat at isang aura na ilang beses na mas malakas kaysa dati. Napaungol siya habang gumagalaw ang kanyang katawan at madaling nabasag ang stop spell. Pinlit mo akong gawin ito. Kung mamatay ang demonyong ito, mamamatay ka kasama ko. Siyam na Star Ancient Devil Spell, Purple Cloud Devil Calamity. Kabanata 11:19. Tahimik. Nang mabasag ang 5 bituin, sumabog ang malademonyong enerhiya sa loob ng Ancient Devil Tajia. Kasama sa naunang 3 bituin, ang dami ng devilish energy na si Tajia ay lumaki ng walang katapusan na malapit sa kung ano ang mayroon ng isang siyam na star na sinaunang Diablo. Sa sandaling ito, natalo na si Tajia kay Qinglin. Wala na siyang kapangyarihang makuha ang katawan ni Qinglin, at ang tanging naghihintay sa kanya ay kamatayan. Gayunpaman, ang hindi pagpayag ni Tajia ay ginawa ito upang kahit mamatay siya, isasama niya si Wang Lin. Kahit na siya ay namatay, hindi niya dumisan ang sinaunang angkan ng Diablo at gagamitin ang kanyang pinakamalakas na spell. Sa sandaling ito, maaaring guluhin ni Wang Lin si Tajia at patayin siya, ngunit hindi niya ginawa iyon. Kung ito man ay para sa pagkumpirma ng kanyang sariling Dao o upang igalang si Tajia bilang isang miyembro ng sinaunang Orden, maging siya ay nakaramdam ng pagkasabik sa paghihintay para sa spell. Umalingaw-ngaw ang galit na dagindong ni Tajia at muling namuo ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang katawan niya ay kasing laki ng isang normal na tao. Gayunpaman, ang katawan na ngayon ay halos ganap na katawang tao ay tila napuno ng walang katapusang lakas. Ang kanyang katawan ay ganap na itim na may sungay at pulang mata, na nagpapahintulot sa Ancient Devil Tajia na magpalabas ng isang nanginginig na aura. Lilang ulap. Umungol si Tajia, at ang lahat ng demonyong enerhiya sa likod niya ay biglang nagbago ng kulay. Sa isang kisap mata, ang kalahati nito ay naging kulay ube at nakapalibot sa kanyang katawan. Itinaas ni Tajia ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga daliri ay konektado upang bumuo ng isang brilyante. Lahat ng lilang gas sa paligid ng kanyang katawan ay pumasok sa hugis diamante na selyo na nabuo ng kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, isang lilang, hugis diamante na bagay ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Devil Calamity. Umungol si Tajia, at may lumitaw na vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang demonyong kaluluwa ay lumipad palabas sa hugis brilyante na bagay, na naging dahilan upang ito ay lalong lumiwanag. Punta ka sa impyerno. Umalis si Tajia at idiniin ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Ang lilang, hugis diamante na bagay ay lumipad patungo kay Wang Lin. Sa simula, ang hugis brilyante na bagay ay kasing laki lamang ng isang palad, ngunit habang lumilipad ito ay lumaki at lumaki. Sa huli, tinakpan nito ang buong kalangitan at bumaba kay Wang Lin. Dahan-daang ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at naramdaman ang kapangyarihan sa loob ng hugis brilyante na bagay. Malinaw niyang naramdaman ang hugis diamante na bagay na ito na bumalot sa kanya at tuluyang humiwalay sa kanyang paligid. Kasabay nito, mabilis na lumiit ang hugis brilyante na bagay at gumuho ang lahat ng espasyo sa dinadaanan nito. Papalapit ito ng papalapit kay Wang Lin. Sa kasamaang palad, ang Purple Cloud ay hindi malakas.
Umiling si Wang Lin, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang bagay na hugis diamante ay hindi bababa sa 3 pulgada mula sa kanya. Mula sa malayo, imposibleng makita si Wang Lin. Tanging ang higanti, lila, at hugis brilyante na bagay ang nakikita. Parang kailangan lang ng isang igla para bumagsak si Wang Lin tulad ng lahat. Gumuho ang bundok. Mahinahong sabi ni Wang Lin, at agad na lumitaw ang isang bundok. Nagkaroon ng malakas na dagandong at ang bundok na ito ay agad na umangkas sa langit. Ito ay hindi lamang isa. Lumitaw ang pangalawa at pangatlong bundok. Sa isang iglap, 9 na matataas na bundok ang lumitaw sa paligid ng Wang Lin, at ang lilang hugis diamante na bagay ay agad na huminto sa pag-urong. Sa ilalim ng lakas ng kabundukan, tila pinilit itong bumalik. Gayunpaman, ang Purple Cloud Calamity ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga naunang spell ni Tajia. Nang bumangga ito sa 9 na bundok, nagsimulang magbitak ang mga bundok. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang mahina niyang sinabi, "Crumble." Sa isang iglap, ang 9 na bundok ay nagsimulang gumuho at sumabog na parang mga bulkan. Ang pagsabog ay bumangga sa lilang, hugis diamante na bagay, na nagdulot ng isang malakas na epekto sa hangin. Habang gumuho ang bundok, dahan-daang lumabas si Wang Lin. Tinitigan niya ang sinaunang Diablo, na puno ng kawalan ng pag-asa at ayaw. Wala sa mga ito ang iyong sariling lakas. Ang isip lang ni Qinglin ang nakikipagtulungan sa iyo at binibigyan kanya ng mana na nagpapahintulot sa iyo na magkaroon ng ganitong pansamantalang antas ng paglilinang. Kung tayo ay nasa labas at wala sa dagat ng kamalayan na ito, ang diablong ito ay maaaring patayin kakasing dali ng pagdurog ng langgam. Tumanggi akong sumuko. Ayaw kong sumuko. Isang dagandong ang pinakawalan ni Tajia, at nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang plano ni Qinglin ay hindi ang paghahanap ng isang makapangyarihang tao na magliligtas sa kanya, kundi ang ipasok ang Risquare sa kanyang dagat ng kamalayan. Bagamat karamihan sa dagat ng kamalayan ni Qinglin ay inookupahan ng sinaunang Diablo, pagmamayari pa rin ito ni Qinglin. Maaari siyang magdulot ng anumang pagbabagong naisin niya, ngunit dahil sa pagsalakay ng sinaunang Diablo, wala sa mga pagbabagong iyon ang maaaring umatake sa sinaunang Diablo. Gayunpaman, ginamit niya ang kaluluwa ng ibang tao at hindi nag-atubiling ipasa ang kanyang dao. Ibinigay niya ang kontrol sa dagat ng kamalayan kay Wang Lin, na katumbas ng pagbibigay ng kanyang buhay at kamatayan sa ibang tao. Bilang resulta, ang dagat ng kamalayan ni Qinglin ay maaaring magbago ayon sa kalooban ni Wang Lin at gayahin ang lahat ng mga batas ng mundo. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan kay Wang Lin na magkaroon ng kapangyarihan sa ikatlong hakbang. Bagaman, alam ng sinaunang Diablo na si Tajia na ito ay pansamantala lamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaluluwa ay magkakaiba, at ang isa ay hindi maaaring puwersahang kontrolin ang dagat ng kamalayan ng iba ng matagal. Hindi magtatagal para manghina si Wang Lin. Sa sandaling umalis sila sa dagat ng kamalayan ni Qinglin, si Wang Lin ay mapipilitang bumalik sa kanyang orihinal na antas ng paglilinang. Gayunpaman, ano ang punto ng pag-alam sa lahat ng ito? Ang sinaunang Devil Tajia ay hindi na makakatagal pa. Qinglin, panalo ka. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Tajia, ngunit agad itong napalitan ng isang mabangis na ekspresyon. Gayunpaman, ang Diablo na ito ay may huling spell. Gagamitin ko ang huling sandali ng aking buhay bilang isang sinaunang Diablo upang ipakita ang pinakamakapangyarihang sinaunang spell ng Diablo. Kahit mamatay ako, hindi ako magsisisi. Habang tumatawa si Ancient Devil Tajia, lumipad siya sa hangin. Binuksan niya ang kanyang mga braso at bumalot sa kanyang katawan ng malademonyong enerhiya. Pagkatapos ay sumabog ang kanyang katawan sa harap ng mga mata ni Wang Lin. Ang simula, Origin Devil daw. Bumaba mula sa langit ang boses ni Tajia at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang katawan. Ang siksik na malademonyong enerhiya ay tumakip sa kalangitan, at sa isang kisap mata, ang mundo ay madilim. Isang pares ng mabangis na mata ang lumitaw sa madilim na kalangitan. Sa isang kisap mata, ang dilim ay umikot at hindi mabilang na mga pares ng mabangis na mga mata ang lumitaw. Lahat ng kanilang mga tingin ay natipon kay Wang Lin. Ang eksenang ito ay lubhang kakaiba, at imposibleng ilarawan. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin sa unang pagkakataon nang makita niya ang mga titig ng mga matang iyon. Ang pangalan mo ay Wang Lin. Isang sinaunang tinig ang umalingaw sa buong mundo. Sa sandaling magsalita ang boses, ang mga pares ng mga mata ay napuno ng kalituhan. Napakalinaw ng mga mata ni Wang Lin. Nagsimula kang magkultibo sa edad na 15 at ngayon ay negil-inang ng mahigit 1,000 taon. Gayunpaman, isa kang masamang espiritu, at ang pagtahak sa landas ng Dao ay nangangahulugan ng pagsira sa iyong mga kamag-anak. Ang iyong ama at ina ay namatay at ang iyong pamilya ay halos mapuksa. Bagaman iilan ang nakaligtas, palagi silang nasa ilalim ng kapahamakan. Habang umaalingaw ang tunog sa kalangitan, ang mga mata ay hindi na puno ng kalituhan kundi nakakasakit sa puso.
Bahagyang nanginig ang katawan ni Wang Lin, ngunit malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Namatay ang mga magulang mo dahil sayo. Namatay ang pamilya mo dahil sayo. Habang umaalingaw ang boses, ang lahat ng mga mata ay naging dugo na parang tumutulo ng dugo. Ang ilan sa mga mata ay sumabog at nahulog ang dugo. Namula rin ang mga mata ni Wang Lin at nanginig ang kanyang katawan. Bumalik sa langit ang asawa mo dahil sa iyo at naging pira-piraso ng kaluluwa ang anak mo dahil sa iyo. Wala sa iyong malapit na kamag-anak ang natira. Habang umaalingaw ang tunog, ang mga pares ng mga mata sa langit ay bumagsak sa dugo. Duguan ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Nanginginig ang katawan niya habang umaatras ng ilang hakbang at dumampi ang kanang kamay sa dibdib niya. Bagamat ito lamang ang kanyang kaluluwa, kitang-kita niya ang sakit sa kanyang puso. Ang sakit na ito ay parang isang laso na sumalakay sa kanyang isipan at sinira ang lahat. Tinulungan ka ni Duntian, pero namatay siya. Tinulungan ka rin ng Vermilion Bird Divine Emperor, ngunit namatay din siya. Maging si Zhou Yi ay tumigil sa pagprotekta sa bangkay na mahal niya matapos kang makilala. Kahit na ang Celestial Cloud Couple ay nagawang iligtas si Qinglin matapos kang makilala. Ang sinaunang kawalan ay dahan-daang dumating, at bawat salita ay naglalaman ng kapangyarihan ng batas. Habang dumarating ang mga salita sa tainga ni Wang Lin, mas lalong namutla ang mukha niya. Sapat na ba ang sinabi mo? Ungol ni Wang Lin habang siya ay umatras. Sa mga normal na oras, kung may nagsabi nito, hindi ito makakaapekto sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Wang Lin na ang bawat salita ay tumitindi sa kanyang sakit, at parang dinudurog ang kanyang puso. Ikaw. Nang lumitaw ang boses, biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at nagpahayag ng nakakatakot na lamig. Tinanong ko kung sapat na ang sinabi mo. Walang emosyon ng mga kalmadong salita. Si Wang Lin ay nagmamadaling lumabas at ang kanyang kanang kamay ay kumamo sa langit. Ang hindi mabilang na mga mata ay agad na bumagsak at maraming dugo ang bumagsak sa katawan ni Wang Lin. Ako, si Wang Lin, ay namuhay bilang isang hindi matitinag na espiritu. Bagamat nagkamali ako, basta sinunod ko ang puso kong dao, sapat na. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay gumawa ng selyo at itinuro ang langit habang umaalingaw ang kanyang boses. Celestial Spell, Falling Star. Habang nagsasalita siya, isang sinag ng liwanag ng bituin ang nahulog mula sa langit, tumagos sa itim na fog, at dumaong sa itim na dagat. Pagkatapos ay lumitaw ang mga sinag ng bituin mula sa hindi kilalang pinanggalingan at tumagos sa itim na fog. Ang liwanag ng bituin ay bumaril pa mula sa itim na dagat at diretso sa itim na fog. Sa isang kisap mata, napuno ng liwanag ng bituin ang mundo. Habang gumagalaw ang mga braso ni Wang Lin, ang liwanag ng bituin ay lumipat patungo sa itim na fog sa kalangitan at umalingaw ang isang dumadagandong na dagandong. Nagtipon ang liwanag ng bituin upang bumuo ng hindi maipaliwanag na epekto na mabilis na kumalat sa buong mundo. Sa sandaling ito, bumagsak ang katawan ni Wang Lin. Isa-isang lumitaw sina Wang Wei, Hu Huan, Zhou Yi, at Qing Shuang. Sa wakas, lumitaw ang isang mapanglo na Qinglin na berde. Nang gumuho ang dagat ng kamalayan, lahat sila ay nahulog sa gumuhong walang laman at naglaho. Sa berdeng templong lumulutang sa kawalan sa Rain Celestial Realm, maingat na binantayan ni Sito Nan ang pinto. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang lahat sa loob ng pormasayon, at napuno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Ang pilak na babaeng bangkay ay pareho, ngunit ang kanyang tingin ay nakalok kay Wang Lin. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Wang Lin at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tahimik siyang tumayo, naglakad sa tabi ng pinto, at tahimik na tumingin sa kawalan. Kabanata 11:20. Bagong Rain Celestial Realm. Ang walang laman sa labas ng templo ay ganap na madilim at muffled dagandong ay maaaring marinig. Kung titingnan mo ng mas malapit, makikita mo ang mga labi na lumilipad sa kawalan na parang nawala ang kanilang tahanan. Sa totoo lang, wala na silang tahanan at maaari na lamang lumutang magpakailanman sa kawalan. Sa loob ng formation, binuksan ni Qinglin ang kanyang mga mata na nagsiwalat sa paglipas ng panahon. Ang dating Celestial Emperor na ito ay mukhang isang matandang lalaki sa kabila ng katotohanan na siya ay may hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, nagkaroon ng malakas na amoy ng pagkabulok ng siya ay magising. Nagising din si Qing Shuang. Tiningnan niya ang sugat sa kanang braso at kumunat ang noo. Pagkatapos ay ginalaw niya ng kaunti ang kanyang katawan. Para siyang sobrang tagal ng tulog at hindi pa nakaka-adjust sa katawan niya. Namumutla sina Wang Wei at Hu Huan, ngunit iminulat din nila ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Wang Wei ay napuno ng pananabik at agad siyang lumuhad sa lupa. Magalang niyang tiningnan si Qinglin habang nanginginig. Siya, guro. Ikaw. Si Hu Huan, na bumangon at kinagat ang ibabang labi, ay kinakabahan ding tumingin kay Qinglin.
Bahagyang ngumiti si Qinglin habang maingat na tinitingnan ng mag-asawang ito na kapwa niya disipulo at mahinang sinabi, nagsumikap kayo sa lahat ng mga taon na ito. Guro. Marahas na nanginig ang katawan ni Wang Wei at dalawang agos ng luha ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi mabilang na taon siyang naghintay para magising si Qinglin. Upang magawa ito, nanirahan siya sa Demon Spirit Land sa hindi mabilang na taon. Ang lahat ng ito ay upang gantihan si Qinglin sa pagtanggap sa kanya bilang isang disipulo. Hindi makakalimutan ni Wang Wei na siya ay isang maliit na chi refiner na medyo sikat. Ang kanyang guro ang nagbigay sa kanya ng isang bagong buhay, isang pagkakataon na maabot ang rurok ng paglilinang, at isang buhay na kaligayahan. Sa sandaling ito, binuksan ni Joey ang kanyang mga mata at tumingin kay Qing Shuang. May pait at lungkot sa kanyang mga mata, ngunit higit sa lahat ay may katahimikan. Senior Qinglin, may pabor si Junior na hihilingin. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at tumingin kay Qinglin. Nagtatanong ka ba bilang isang junior o bilang aking disipulo? Ang mahinahong tingin ni Qinglin ay bumagsak kay Wang Lin. Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago itinuro si Sito at magalang na sinabi. Guro, ang taong ito ay kaibigan ng disipulo, at siya ay naapektuhan ng isang makalangit na lason. Kalmado ang ekspresyon ni Qinglin habang nakatingin kay Sito Nan. Dahan-dahan niyang sinabi, what amazing talent. Handa ka bang kunin ako bilang iyong guro? Bagamat mayabang si Sito Nan, hindi siya kalmado gaya ni Wang Lin nang kaharap si Qinglin. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nakilahok sa pagliligtas kay Qinglin, kaya hanga pa rin siya kay Qinglin. Medyo nag-alinlangan siya bago magalang na sinabi, ito. Binabati ng disipulo ang guro. Nang magsalita siya, tumangala si Sito Nan ay nagsabi, ngunit guro, ang matandang alagad na ito ay gusto ng kalayaan, kaya hindi mo ako maaaring paghigpitin. Ang pangungusap na ito ay nagpatawa kay Qinglin. Pagkatapos maalis ang lason mo, magagawa mo na ang gusto mo. Bakit ko hihigpitan ng kalayaan mo? Dahil doon, umiling si Qinglin na may magiliw na tingin. Tumayo siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak na babae, si Qing Shuang. Marahan niyang sinabi, Qing Shuang, hihiramin ko ang Celestial Origin Energy sa iyong katawan. Dahil doon, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kanang kamay ni Qinglin at isang hiwa ng Celestial Origin na enerhiya ni Qing Shuang ay nahati sa kanang kamay ni Qinglin. Hindi ito gaanong Celestial Origin Energy, isang silver lang. Ito ay napakaliit na kahit na ang maliit na celestial na pinagmulang enerhiya na mayroon si Wang Lin noon ay ilang beses na higit pa rito. Gayunpaman, ang sliver na ito ng Celestial Origin Energy ay kumikinang ng maliwanag sa kamay ni Qinglin. Bagamat hindi masyadong maliwanag ang liwanag na ito, pinaliwanagan ito ang buong templo. Ang berdeng templong ito ay hindi na berde at parang araw. Kalmado ang ekspresyon ni Qinglin habang dahan-dahan siyang naglakad pasulong at lumabas ng templo. Lumutang siya sa kawalan at tumingin sa mga umaanod na fragment sa di kalayuan. Tiningnan niya ang dati niyang tahanan at ipinakita ang mapait na ekspresyon. Sa sandaling ito, ang karamihan sa Celestial Realm ay gumuho. Maging ang mga fragment na hindi pa ganap na gumuho ay bitik at nasa proseso ng pagbagsak. Tila hindi magtatagal bago maglaho ang Rain Celestial Realm at maging isang alaala para sa mga magsasaka. Pagkalipas ng 10,000 taon, kahit na ang mga alaalang iyon ay maglalaho at tuluyang malilimutan. Sa isang buntong hininga, iwinagayway ni Qinglin ang gintong liwanag sa kanyang kanang kamay at lumipad ang ginintoang liwanag. Ang ginintoang liwanag ay parang araw, at sinindihan nito ang buong kawalan. Ang mga hibla ng ginintoang linya ay lumitaw mula sa ginintoang liwanag na ito at tumawid upang bumuo ng lambat na mabilis na kumalat. Ang mga linyang ito ay mga batas ng mundo, at ang ginintoang liwanag ay naglalaman ng sigla na makapagpapalusog sa buhay. Habang kumakalat ang ginintoang liwanag at ginintoang linya, ang buong Rain Celestial Realm ay nababalot sa kanila. Tumigil sa pagbagsak ang mga gumuhong pira-piraso at tumigil sa paggalaw ang mga lumulutang na piraso ng bato. Ang mga vortex na iyon na nabuo dahil sa pagbagsak ay tila huminto sa kanilang walang hanggang pag-ikot at naging hindi gumagalaw. Reforma, Celestial Realm. Ang boses ni Qinglin ay napakalma, ngunit malinaw na pumasok ito sa mga tainga ng mga taong sumunod sa kanya palabas ng templo. Nang inig sina Wang Wei at Hu Huan at tumingin kay Qinglin nang may paggalang sa kanilang mga mata. Tumingin si Qing Shuang sa likod ng kanyang ama nang walang ekspresyon. Sa simula ng kanyang mga alaala, ang ama niyang ito ang naging gulugad ng Rain Celestial Realm. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng oras upang makipaglaro sa kanya, dahil siya ay palaging abala sa mga bagay na nauukol sa Celestial Realm o paglilinang. Malinaw pa ring naalala ni Qing Shuang ang pagbagsak ng Rain Celestial Realm. Ang Rain Celestial Realm ay itinayo ng dugo at pawis ng kanyang ama. Ngunit nang mapanood niya ang pagbagsak ng Rain Celestial Realm, hindi lang si Qing Shuang ang hindi malungkot, nakaramdam din siya ng kaginhawaan. Ito ay isang napakakomplikadong pakiramdam, at kahit siya ay hindi masabi kung ano iyon.
Gayunpaman, nang makitang binago ng kanyang ama ang Rain Celestial Realm, nakaramdam si Qing Shuang ng sakit. Tahimik na tumingin si Zhou Yi kay Qing Shuang. Nang makita niya ang sakit sa mukha ni Qing Shuang, nang inig din ang kanyang puso. Nang magsalita si Qing Lin, ang gintong lambat na kumalat sa Rain Celestial Realm ay nagsimulang lumiit. Tinakpan na ng gintong liwanag ang buong kaharian, at ang mga puyo ng tubig na iyon ay tahimik na nawala. Nagsimulang magtipon ng mga nabasag na bato na parang may puwersa sa mundo na humihila sa kanila. Ang mga labi ay natipon sa kawalan at sa lalong madaling panahon ay nabuo ang isang bagong masa ng lupa. Ang buong Rain Celestial Realm ay walang laman maliban sa fragment na ito na nagbigay ng siksik na celestial spiritual energy. Habang ang gintong lambat ay inilapag sa ibabaw ng lupa, nagsimulang tumubo ang damo at ang tubig ay lumitaw ng wala saan. Dumagundong ang fragment at lumitaw ang mga bundok at marilag na palasyo. Ang templo sa likod ni Wang Lin ay lumipad sa hangin at naanod sa gitna ng fragment bago lumapag. Mula ngayon, ang lugar na ito ay ang bagong Rain Celestial Realm. Kalmado ang boses ni Qing Lin habang umaalingaw sa buong mundo. Si Wang Lin ay nakaupo sa bundok sa bagong Rain Celestial Realm at naramdaman ang celestial spiritual energy na nakapaligid sa kanya. Nag-replay sa kanyang isipan ang eksena ni Qing Lin na lumikha ng gintong linyang iyon. Malinaw niyang naramdaman ang pagbabago sa mga batas at ang kapangyarihan ng pinagmulan ng enerhiya. 3 araw na ang nakalipas mula nang mabuo ang bagong Rain Celestial Realm. Si Sito Nan ay dinala ni Qing Lin sa templo. Pinili ni Wang Wei at Hu Huan ang isang palasyo upang manirahan. Halatang napakasaya ni Wang Wei. Ang pagiging masaya niya ay nangangahulugang masaya si Hu Huan. Nainggit si Wang Lin sa kaligayahan ng mag-asawang ito. Iniisip ang tungkol sa kaligayahan, tumingin si Wang Lin sa malayo. Sa di kalayuan, may isang iceberg na napapalibutan ng mga celestial cloud. Si Qing Shuang ay nasa ibabaw ng iceberg na iyon. Ang personalidad ni Qing Shuang ay sobrang malamig, maging sa kanyang ama, at hindi siya gaanong nagsasalita. Bahagya lang siyang nagsalita kapag nakikipag-usap kay Hu Huan. Matapos mabuo ang bagong Rain Celestial Realm, ginamit ni Qing Shuang ang kanyang kapangyarihan upang bumuo ng isang iceberg at tahimik na nanirahan doon. Hindi niya pinayagang may lumapit. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Wang Lin si Zhou Yi na nakaupo sa ilalim ng iceberg, nakatingin sa malabong figure sa itaas. Para bang binabantayan siya nito, tulad ng pagbabantay niya sa bangkay sa loob ng 2,000 taon. Ang paggising ni Qing Shuang ay maaaring hindi nangangahulugan ng kaligayahan para kay Kuya Zhou. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin at tumingin sa asol na kalangitan. Ang bagong Rain Celestial Realm ay walang anumang spatial crack at napakatatag. Tahimik na nakaupo sa likuran niya ang pilak na bangkay. Ang kanyang mga tingin ay paminsan-minsan ay dumarating kay Wang Lin ngunit mabilis na umiiwas. 3 araw nang nakaupo rito si Wang Lin. Bukod sa pag-alala sa gintong liwanag na ginamit ni Qing Lin, ginugol niya ang oras sa pagukit ng pag-unawa na naranasan niya habang nasa loob ng dagat ng kamalayan ni Qing Lin. Ang kanyang cultivation level ay hindi tumaas pagkatapos niyang umalis sa dagat ng kamalayan ni Qing Lin. Nasa early stage pa lang siya ng Nirvana Cleanser. Gayunpaman, isang buto ang nabuo sa kanyang katawan. Ito ay isang binhi para sa ikatlong hakbang, para sa batas, at ang pagtugis ng Dao. Ito ang Reg Along ibinigay ni Qing Lin sa kanya. Noon, nang kumilos ang langit na lumalaban sa butil, nakita ni Wang Lin ang pangatlong hakbang sa likod ng pinto, ngunit iyon ay nakikita lamang. Pinahintulutan siya ni Qing Lin na maramdaman ang mga spell ng isang third step cultivator, na lubhang mahalaga kay Wang Lin. Ito ay naging mas malinaw sa kanyang landas. Habang patuloy siyang nauunawaan, umalingaw sa kanyang isipan ang sobrang pagod na boses. Wang Lin, puntahan mo ako. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo upang tingnan ang templo at bumangon. Mahinahon siyang naglakad patungo sa templo, at hindi nagtagal ay nakapasok na siya. Pagpasok pa lang niya sa kanyang templo, hindi napigilan ni Wang Lin na tumigil. Nakaupo sa harap niya ang isang matandang lalaki na medyo kamukha ni Qing Lin. Sa mas malapit na pagsisiyasat, malinaw na ito ay Celestial Emperor Qing Lin. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, mukha siyang mas matanda. Dahan-daang sinabi ni Qing Lin, umupo ka. Umupo si Wang Lin sa tapat ni Qing Lin. Kalmado ang ekspresyon niya.